May dayang nangyari. Bakit yung babaeng nanalo? Dapat si Miss Perez. Sigaw ng iba. Hindi tanggap na ang kanilang sinuportahan at palaging nanalo sa pageant ay hindi nanalo bilang Miss Harmony. Napatigil si Zehana sa narinig at may bumato sa kanya ng isang bote ng tubig na tumama sa kanyang balikat. Nawala ang sayang naramdaman niya at napalitan niyo ng lungkot at dismaya sa nangyayari. Binato siya uli at biglang may humila kay Zehana papaalis sa stage. Isang lalaki na nakasuit and tie. Malapad ang likuran at matangkad. Umalis na tayo dito bago pa magkagulo lalo. Bariton ng boses ng lalaki. Sino ka ba? Tanong ni Zehana na binilisan ng lakad habang tumatambol ang puso niya sa pagkabahala sa nangyayari. Sa likuran sila ng stadium dumaan at pumunta sa parking lot. Hindi pa rin sumasagot ang lalaki. Hawak pa rin ang kamay niya at hindi siya nakaramdam ng takot sa lalaki kung hindi ka panatagan. Binuksan ng lalaki ang isang magarang sasakyan at sinabihan si Zehana. Pumasok ka sa loob. Pero ang premyo ko. Dahilan ni Zehana, kailangan niyang pera para sa kanyang lola. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Namulat si Zehana sa kahirapan. Isang kahig, isang tuka. Kung wala silang mabebenta na rosas sa lungsod ay wala silang makakain sa araw na iyon. Sa pagtatanim ng rosas, ang pangunahing pagkakakitaan ng lola ni Zehana na si Imelda sa maliit nilang lupain. Nais ni Zehana na magtrabaho na lamang sa lungsod, ngunit ayaw ng kanyang lola. Hindi nga siya pinapasama sa tuwing luluwas ang lola niya upang magbenta ng matanim na rosas. Sa pag-aaral ay hanggang high school lang ang natapos ni Zehana na malapit lang ang paaralan sa baryo. At kahit nais niyang magtapos sa pag-aaral ay walang ikakasapat ang lola niya. Hanggang pangarap na lamang siya. Sa pagtutulong na lamang sa pagtatanim at pag-aalaga ng rosas, ang nakikita ni Zehana na makatulong sa kanyang lola. Marami siyang tanong sa sarili, lalo na ang kanyang magulang. 2 taon na siyang iniwan ng kanyang mga magulang sa kanyang lola. Ayon iyon sa kwento ng lola niya. At hindi na muli siyang binalikan. Lubos ang pangungulila niya sa kanyang mga magulang at umaasa na balang araw ay babalikan siya ng mga ito at kukunin. Ngunit unti-unting naglaho ang pag-asang iyon kay Zehana. 23 taon na siya. At kahit masakit sa kanya ay tinanggap niya na hindi na siya babalikan ng kanyang mga magulang. Malakas ang buhos ng ulan. Nakatitig si Zehana sa labas ng pananim. Halos araw-araw umuulan at wala na silang makain ng kanyang lola. Hindi ito nakakaluwas ng linggong iyon dahil masakit ang katawan dahil kagagaling lang nito sa lagnat. Kahit ilang beses na sinabihan siya ng kanyang lola na siya na lamang ang pumunta, laging tinatanggihan iyon ng matanda. Lola, wala na po tayong kanin para ilugaw. Nasabi ni Zehana na nag-aalala. Hindi para sa kanya kung hindi sa lola niya. Napatingin siya sa tabi ng matanda na nakaupo sa umaalog na upuan. Luluwas ako bukas. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Imelda at huminga ng malalim na tumingin sa bintana. Pansin ni Zehana ang lungkot sa mukha nito na hindi mawari niya kung ano ang dahilan. Hindi pala kwento ang lola niya. Kahit ganun ramdam niya dito ang pagmamahal sa kanya na hindi sa salita. La, ako na lamang po. Hindi pa po kayo magaling. Ani Zehana sa nag-aalalang boses. Ilang beses ko bang sinasabi sa iyo, Apo? Ako na. Mas mabuting naririto ka upang bantayan ang mga tanim. Tanging dahilan ng matanda. Ngunit pakiramdam ni Zehana ay may mas malalim pa na dahilan kung bakit. Ngunit ayaw lamang sabihin ng matanda sa kanya. Bumuntong hininga si Zehana at tumangon na lamang. Saktong kumulo ang tubig sa takore at kaagad niyang pinuntahan. Ibinuhos ni Zehana ng mainit na tubig sa basong may laman ng mais kape. Ibinigay ni Zehana ang mug sa matanda. Wala na po tayong asukal. Malungkot na sabi ni Zehana.
Ayos lang iyon na po, sabi ng matanda at hinigop ang kape. Nalulungkot si Zehana sa kalagayang mayroon sila ng kanyang lola. Upang makasurvive sa isang linggo, lugo ang pagkain nila araw-araw at niinggit siya sa kapitbahay niya na nakakain ng kanin at may masarap na ulam. Kung pumayag lang ang lola niya na magtrabaho siya sa lungsod, hindi sana ganun ang buhay nila. Isang malakas na katok sa pintuan ang nagpagising kay Zehana. 6:00 pa lang ng umaga. Napansin niya na wala na sa papag nakahiga ang kanyang lola at mukhang maaga itong lumabas sa lungsod. Tumigil na rin ang ulan. Zehana, ang lola mo. Boses iyon ni Nina na anak ni Dolores na kasing edara ni Zehana. Napabangon kaagad si Zehana at binuksan ang pintuan. Lumukob ang pangamba sa kanyang puso kung anong nangyari sa kanyang lola. Ang namumutlang mukha ni Nina ang tumambad kay Zehana. Anong nangyari? Nasa ospital ang lola mo. Kinakailangan kang pumaroon. Pagpuputol ni Nina sa kanya at nanlamig si Zehana sa narinig. Mabilis ang lakad ni Zehana na pinuntahan ng kanyang lola sa Medicare na naluluha. Inihatid siya ng ama ni Nina na isang tricycle driver. Kung walang naghatid sa kanya, baka naglalakad pa siya hanggang ngayon papunta sa lungsod. Nakita niya ang kanyang lola sa labi ng maraming tao. Nakahiga sa isang kama at namumutla. Kaagad nilapitan ni Zehana ang kanyang lola at hindi napigilang umiyak. Lola, bakit po kasi kayo lumuwas pa sa lungsod? Nahawakan niyang malamig na kamay ng lola at nahihirapan itong huminga habang pinipilit ibuka ang mga mata. Hirap din itong magsalita. Nurse! Nurse! Tawag ni Zehana, ngunit walang nurse na lumapit. Busy ang lahat. Madami ang pasyente. Naluluhang nilapitan niyang paparating na doktor. Dok, nakikiusap ako, ang lola ko. Meron pa akong inuuna, miss. Hindi pa naman nahihingalo ang lola mo. Sagot ng doktor. At nilampasan si Zehana. Nilapitan ng isang lalaking nakahiga na duguan ng ulo. Hindi alam ni Zehana ang gagawin kung hindi balikan ng lola at hawakan ito sa kamay. Lola, magiging maayos po kayo. Naluluhang sabi ni Zehana. Hindi alam ni Zehana ang gagawin. Wala siyang panggamot sa kanyang lola at kailangan ito ng operasyon sa madaling panahon. Mahirap pa rin niya paniwalaan na kailangan tanggalin ang bukol na namuo sa kanyang tagiliran. Dahil kung hindi iyon maalis ay hahantong yan sa cancer. Kaya ang kailangan niyang gawin ngayon ay maghanap ng pera. Ngunit saan siya hanap ng 100,000 pera para sa operasyon? Napatingin siya sa kanyang lola na nakapikit ang mga mata at hinawakan ng mainit itong mga kamay at nangakong, gagawin ko po ang lahat-la. Gumaling kayo ng tuluyan. Biglang may lumapit kay Zehana na 17 taon na bata at sabing, kailangan mo ng pera, ate? Heto oh. Napalingon si Zehana sa magandang batang babae na nakasuot ng hospital gown. Inabot sa kanyang isang flyer. Maganda po kayo. Baka gusto niyong sumali dito. Gusto ko nga someday sumali sa beauty contest kapag magaling na po ako. Kahit hindi interesado si Zehana ay tinanggap niya ang flyer. Ayaw niyang masaktan ng damdamin ng bata kung tatanggihan niya. Salamat. Malapad ang ngiti ni Zehana at sinulyapan ang hawak. Magsasalita sana ang batang babae ngunit may isang nurse na dumating na puno ng pag-alala ang mukha na nilapitan ng babae. Thank God! At nandito ka. Sabing huwag kang umalis sa kwarto mo kapag hindi pa ako nakarating. Hinawakan ng nurse ang kamay ng bata at hinila ito paalis. Lumingon ang bata kay Zehana nang ngumiti. Pansin niyang tingin ng dalawang matatanda na nasa kama, nakahiga. Mga pasyente din ang mga ito sa mismong hospital. Sumali ka kaya, iha? Sabi ng isang matanda na umayos ng upo sa kama. Sa naririnig namin ay malaki ang papremyo, tsaka napakaganda mo. Siguradong mananalo ka. Agree ako, Mari. Tagasan ka pala, iha? Ngayon ka lang namin nakita dito.
Tanong isang matanda na umupo sa gilid ng kama, paharap sa gawin ni Zehana. Salamat po sa sinasabi niyo. Taga dito po ako. Sagot ni Zehana nang umiti. Tiningnan niyang flyer at nalaki ang mata nang makita ang grand prize. $500,000. Kahit ang second winner ay nasa 300,000. Kahit second ay sapat na iyon kay Zehana. O kahit ma-third man lamang. Kung gayon ay, sumali ka na. Susuportahan ka namin. Naku, naalala ko tuloy ang kabataan ko sa'yo. Palagi akong sumasali sa beauty contest kahit hindi palagi nananalo. Ang mahalaga ay sumubok. Ngiting kwento ni Stella na isa sa mga matanda. Sumubok ka, iha. Susubukan ko po. Sagot ni Zehana kahit alam niyang mahirapan siyang manalo o kahit tumuntong lamang sa ikatlong place. Pumalakpak si Stella at sabing, nakakatuwa. May ibibigay akong damit sa iyo na ginamit ko noon. Ako din, sabi ni Delia. Hindi mapigilan ni Zehana na maging emotional at niiyak na sabi niya, salamat po. Mukhang ito na po ang sagot sa pinapanalangin ko. Tiwala lang sa Panginoon, iha. Mananalo ka. Puno ng pag-asang ani ni Stella. Kinakabahan si Zehana habang pumipila siya sa mga sasali sa beauty contest habang ginaganap ang interview. Nang siya nang sumunod ay pinadiretso sa loob. Naguguluhan siya kung bakit hindi pa niya na ibibigay ang form. Ikaw ba si Zehana Otero? Tanong ng isang babae na nakaupo sa may table paharap sa kanya. She looked strict at sinibat siya ulo pababa. Isang room iyon na walang ibang tao. Kung hindi ang babae ay si Zehana. Opo, sagot niya. Si mama nag-recommend sa akin sa iyo. Sabi niya ay, ang lola mo ay nasa hospital at kailangan mo ng pera. Although, nakiusap si mama sa akin na isali ka na. Sabi ng babae at ngumiti. Maganda ka nga. Look at your porcelain skin. Wala akong nakita dito sa amin na balat. Taga dito ka ba? Iniwan ako ng magulang ko sa aking lola nung 2 taon pa ako. Sandaling nag-isip ang babae at tumango. Are you willing to do everything for your lola? Tumango si Zehana. Huwag mong sabihin na tinulungan kita makapasok. Galingan mo at sana manalo ka. Nakangiting sabi ng babae. Tumayo ito at may inabot kay Zehana. Confirmation niyan na pasok ka na. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa interview. Next week, ang pre-pageant. At sana makasali ka sa final. Hindi lubos ang tuwang nararamdaman ni Zehana sa mga oras na iyon. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang aking makakaya. Tuwang sabi ni Zehana. Nang bumalik si Zehana sa hospital, ay nagpasalamat siya sa matandang si Stella. Naku, iyon lang ang magagawa ko. Nasa sa iyo na upang manalo ka. Saan manalo? Tanong ng lola ni Zehana. Hindi niya pa nasabi sa lola niya ang balak. Lola, sasali po ako sa beauty contest. Paliwanag ni Zehana. Gising na pala ang lola niya sa pag-iidlip. Ngunit pansin pa rin niya na mahina pa ito. Anong sasali ka? Hindi pwede, apo. Uuwi tayo. Bisang ayon ng kanyang lola na may takot sa boses. Ano ka ba, Emmy? Hindi ka pa pwede makauwi. May sakit ka pa at kailangan mo ng operasyon. Ito lang magagawa ng magandang mong apo. Gamitin ang kagandahan niya. Sabi ni Delia. Oo, tsaka hindi naman masamang ginagawa ng apo mo. Ani Stella. Maayos na ako. Hindi na kailangan ng apo ko na sumali sa contest na iyon. Aalis tayo mamaya. Giit ni Imelda. Umiling si Zehana. Hindi ako papahag, Lola. Ayokong mawala kayo. Kaya mananatili tayo dito hanggang sa gumaling ka. Huwag ka pong mag-alala sa akin. Malaki na ako, La. Kaya ko ng sarili ko at tulungan kayo. Hindi mo naiintindihan. Naiiling na sabi ni Imelda sa apo. Hindi ko maiintindihan kung bakit ayaw nyo. Kung natatakot kayo na hindi ako mananalo,
Gagawin ko po ang lahat. Kaya, kahit anong pilit Yula, hindi na mababagong isip ko. Hindi na nagsalita si Imelda. Pansin ni Zehana ang matinding pag-alala nito na hindi mawaring niya kung anong tunay na dahilan at mukhang walang balak ang lola niya na sabihin iyon sa kanya. Binigyan si Zehana ng damit ng dalawang matanda upang gamitin sa pageant at sobrang laki ng pasasalamat niya sa ginagawa ng mga ito. Naniniwala sila sa kanyang kakayahan kaysa sa lola niya na tutol pa rin hanggang sa araw ng pre-pageant. Muntikan ng malate si Zehana. 1 minuto na lamang ay malapit ng mag-alas 5 ng hapon. Biglang bumaba ang heart rate ng kanyang lola at kailangan nito mapunta sa emergency room kaya dinaluhan niya ang kanyang lola. Sobrang nag-aalala pa rin siya sa kanyang lola sa mga oras na iyon. Ngunit kailangan niyang pumunta dahil doon nakasalalay ang buhay nito. Sa likod ng stage ay may mga contestant na inaayusan samantalang si Zehana ay siya lamang nag-aayos sa kanya. Pansin niya ang tingin ng mga contestant at bulong, lalo na sa suot niyang dress. Iyon magsusuotin niya? What a pity. Magandang damit pero mukhang luma na. Sabat ng isang contestant sa may likuran ni Zehana. Wala ba siyang mga kasama na tutulong? Tanong ng isa. Malabo siyang manalo. Anas pa ng isa na sa boses na minamaliit siya. Kahit ano pang mga sinasabi nito kay Zehana ay baliwala lang sa kanya. Mas mahalaga ang kanyang lola kaysa sa mga panlalait ng iba. Magsisimula na, sabi ng babaeng pumasok. Hindi pa natatapos sa paglalagay ng kolorete si Zehana. Isang simpleng makeup lang ang ginawa niya. Yung pinakitang video ni Lola Estela sa kanya ang ginaya niya. Pagkatapos ay sinuot niya ng 5 inches na silver na heels na bumagay sa silver color niyang dress na hapit sa kanyang katawan. Kinakabahan man ay buong confidence siyang naglakad kahit nanginginig ang kanyang tuhod dahil hindi siya sanay gumamit ng heels. Ika-5 siya sa contestant at lalong nanlamig ang kamay niya nang naglakad siya sa stage. Maraming taong naroroon. May 2 babaeng judge sa harapan. Tinitingnan ang mga bawat contestant na naroroon. Walang sumuporta kay Zehana sa mga audience na naroroon. Walang nakakakilala sa kanya. Pansin niyang matingin ng tao sa kanya at mga bulungan hanggang matapos ang lakad niya. Hanggang sa isa-isa nang tinawag ang mga contestant upang sagutin ang tanong. Mas lalong tumindi ang kaba ni Zehana nang siya nang tinawagan. Parang imposible na masali siya sa final pageant. Miss Otero, itong katanungan na binigay ng isa sa mga judges sa iyo. Sabi ng announcer. Kung mananalo ka bilang Miss Harmony 2024, para saan iaalay mo ang panalong iyon at bakit? Humugot ng hininga si Zehana at ngumiti ng malaki. Kung tanungin ang karakter nito sa isang pageant contest at nais siyang ialay ang kanyang tagumpay sa kanyang lola na may sakit para sa pang-operasyon nito, naritong maaring isagot niya. Maraming salamat po sa katanungan kung mananalo ako bilang Miss Harmony 2024. Ialay ko ang tagumpay nito sa aking mahal na lola. Siyang nagsilbing inspirasyon at lakas ko upang sumali sa pageant na ito. Ang premyong matatanggap ko ay gagamitin ko upang patustusan ang kanyang operasyon upang mapahaba pa ang aming pagsasama at mabigyan siya ng maayos na kalusugan. Ang lola ko lang nag-iisang taong nagtaguyod sa akin at ang isang taong lahat gagawin para sa akin kahit sa hirap ng buhay na dinanas namin. Sa pamamagitan ng pag-alay ng tagumpay na ito sa kanya, nais kong ipakita ng pagmamahal at sakripisyo ng pamilya ay ang tunay na dahilan ng anumang tagumpay. Nagpalakpakan ng lahat sa sinabi ni Zehana at binigay ang mikropono sa host. Napakagandang sagot naman iyan, Miss Otero. Ano masasabi niyo, audience? Ani host at nagpalakpakan ng iba. Surely, tagusto nilang sagot mo, Miss Otero. Pinalaki din ako ng lola ko, kaya naintindihan ko ang pinanghugutan mo. Miss Contestant number 7. Maraming salamat sa sagot mo.
Miss Otero. Next contestant is Miss Agoncillo. Kumaway si Hannah habang papaalis na may ngiti sa labi. Habang matapos ang question and answer ay tinawag isa-isa ang mga kalahok upang sabihin ng makasali sa final pageant. Tahimik na nananalangin si Hannah at siyang unang binanggit sa kasali sa mga kalahok. Hindi makapaniwala si Hannah at naiiyak siya na tumawa. Nang matapos ang pre-pageant ay nagmamadaling umalis si Hannah upang ibalita sa kanyang lola at dalawang matanda. Tahimik na pinagmasdan ni Arthur ang nagmamadaling umalis na dalaga. Habang nakaupo siya sa harapan, pinapanood ang nangyayaring pageant. Nakakunot ang noo niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nakamukha ni Tita Elena ang dalagang nangangalang si Hannah. What do you think? Untag sa kanya ni Henry sa tabi niya. Kaya napatingin siya sa kaibigan. It's entertaining, sagot ni Arthur at tumayo sa pagkakaupo. Interesting ka mo, lalo ng Miss Otero. Look at her beauty. Hindi mo akalain na laki sa hirap. And your answer is touching. Ngiti ni Henry na tumayo sa pagkakaupo. It looked like we will have the new Miss Harmony 2024. Tumango lamang si Henry. Ang isipan ay nasa dalaga. Naguguluhan siya. Matagal nang patay ang Tita Elena niya at hindi niya alam kung nasa ng anak nito na 2 taon pa lamang noon. Ngunit hindi niya na maalis ang pangako ng ama sa asawa ni Elena na si Marcos habang naghihingalo ito sa hospital dahil sa car accident na hanapin ang anak nito. Pero malaki ang posibilidad na namatay ang bata sa araw ng pagkamatay ng ina nito. Ngunit umaasa pa rin ang ama niya na mahanap ang anak ng kaibigan. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Henry na tumingin sa relo. Mauna ka na. May kailangan pa ako gawin dito. Sagot ni Arthur na tumayo na naglakad papalapit sa 2 judges. Nagugulan na tiningnan ni Henry ang kaibigan. Alam niyang may gumugulo sa isipan nito, ngunit kilala niyang kaibigan na hindi mahilig i-share ang nasa isipan. Tuwang-tuwa ang 2 matanda sa binalita sa kanya ni Hannah at ang lola niya rin na maayos na ang kalagayan. La, kapag nanalo ako, luluwas po tayo sa syudad upang mapagaling na kayo ng tuluyan. Sabi ng doktora ay kailangan mong ipadala sa isang pribadong hospital upang mas maasikaso kayo at malapatan ng tamang gamot. Ani si Hannah habang hawak ang kamay ng kanyang lola. Apo, hindi na kailangan iyon. Paano kung hindi na nga ako gagaling ng tuluyan? Sana, kung mawala ako, ay alagaan mo ang sarili mo. Mahirap ang buhay. Huwag po kayo magsabi niyan, La. Kagaling kayo. At hindi niyo ako iiwan. Naghihintay pang mga rosas sa iyo. At namiss ko na rin ang bahay natin. At ang araw-araw na nag-aalaga tayo ng mga tanim natin, La. Huwag po kayong susuko. Hinaplos na Imelda ang pisngi ng apo. At nakangiting sabi, hindi sana ito ang buhay na meron ka. Apo kong, hindi lang. Lumungkot ang mata ng matanda na hindi tinapos ang sasabihin. Sa mga mata nito ay puno ng mga salitang hindi maintindihan ni Hannah. Salitang nais sabihin ng lola sa kanya, ngunit may dahilan na pumipigil dito. Hinawakan ni Hannah ang kamay ng lola sa kanyang pisngi at napapikit. La, hindi na importante ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon. Sa nalalapit na final pageant ay nag-aaral si Hannah sa paglalagay ng kolorete sa mukha at sa paglakad gamit ang heels. Naroroon ang 2 lola sa kanya na napaka-supportive at tinuturuan pa siya. Ibinigay ng sekretary ni Arthur ang isang file na hiningi niya mula sa investigator na na-hire niya. Binuksan niya iyon at nakasaad roon ang background ni Imelda Otero at ni Hannah Otero. Binaba niyang hawak matapos mabasa iyon at kinuha ang telepono upang tawagan ang kanyang ama. Sa araw ng kapistahan ng kanilang probinsya ay maraming taong nag-aabang sa gaganapin na Miss Harmony 2024 na sa tuwing ika-28
ng Marso ginaganap. Punuan ng stadium at halos lahat ng contestant ay may kanyang mga suporta maliban kay Zehana. Naisana ng dalawang matanda na manood, ngunit hindi pa sila tuluyang magaling sa sakit. Inaayos ni Zehana ang mga gamit na gagamitin sa pageant. Hindi man nauso ang ilan sa mga damitay, ang mahalagay na ayon sa pageant. Nagsimula ng final pageant. Tumitindi ang kaba ni Zehana habang naghanda sa backstage. Sa dami ng tao at ingay ng palakpakan, halos mawalan siya ng focus. Pero naalala niya ang kanyang layunin, ang paggaling ng kanyang lola. Nasa entablado ng mga kalahok, naglalakad sa kanilang mga damit, pang formal. Humanga ang mga manunood sa kagandahan ni Zehana at sa simpleng elegance ng kanyang suot, na binubuhay ng kanyang natural na karisma. Ang mga mata ng judges ay pumako sa kanya. Isa-isa nang tinawag ang mga kalahok para sa kanilang mga tanong. Kinakabahan si Zehana habang papalapit na ang kanyang turn. Ngunit sa iniisip niya ang kanyang lola sa mga oras na iyon. Miss Otero, ito ang iyong katanungan, sabi ng host. Anong pinakamahalagang aral ang natutunan mo mula sa iyong karanasan sa buhay? At paano mo ito may ibabahagi sa iba? Hinugot ni Zehana ang kanyang tapang at ngumiti. Ang pinakamalagang aral na natutunan ko ay ang kahalagan ng sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Ang aking lola na nagtaguyod sa akin mag-isa ay nagpakita sa akin ng walang hanggang pagmamahal kahit sa harap ng kahirapan. Ang aral na ito ay nais kong ibahagi sa lahat. Nasa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili para sa mahal natin sa buhay, tayo ay nagiging mas matatag at makabuluhan. Ang bawat rosas naming pinapatubo ay sumasailalim sa pagmamahal at sakripisyo na ito. At nais kong maging inspirasyon sa iba na laging piliin ang pagmamahal at pamilya sa kahit anong hamon ng buhay. Nagpalakpakan ng mga tao sa sagot ni Zehana. Nakita niyang luha sa mga mata ng ibang manunood at naramdaman niyang mainit na suporta mula sa audience. Parang nawala ang kaba na naramdaman ni Zehana ng mga oras na iyon. Hanggang dumating ng oras ng awarding, tinawag ang kasali sa 5 finalists. Hindi inasahan ni Zehana na tinawag ang kanyang pangalan. Sa final answered and questions ay sinulong ang 5 kalahok. Hanggang si Zehana nang binigyan ng tanong. Miss Otero, kung ikaw ang magiging Miss Harmony ng ating probinsya, ano ang unang gagawin mo bilang Miss Harmony? Nanginginig man ang kamay ni Zehana ay hindi niya pinahalata sa mga naroroon. Bagkus ay inilawak niya ang kanyang ngiti at sumagot. Maraming salamat sa katanungang binigay. Kung ako ang magiging Miss Harmony ng ating probinsya, ang isa sa mga pangunahing bagay na gagawin ko ay ang pagtutok sa edukasyon, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Nakikinig ang lahat sa sinasabi ni Zehana. Naniniwala ako na ang edukasyon ang susi sa pag-ahon mula sa kahirapan. Maglulunsad ako ng mga programa at proyekto na tutulong sa pagpapalawak ng oportunidad sa pag-aaral, tulad ng scholarship programs, libreng tutorials, at workshops sa iba't ibang kasanayan. Gagawin ko rin ang lahat upang hikayatin ng mga kabataan na maging masipag at matyaga sa kanilang pag-aaral para sa kanilang pangarap. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo na bumuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng kabataan sa ating probinsya. Nagpalakpakan ng lahat sa sinagot ni Zehana. She was full of confidence at hindi siya nautal sa kanyang sinabi. Well, mukhang mahirapan ng judges kung sino ang magiging Miss Harmony. Sa galing ba naman ang mga sagot ng bawat isa? Pero kay Miss Otero, ang isang sagot na mas nakatuon ang focus sa mga kabataan. Tama nga naman, lalo na sa kasabihang, ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Kaya mas mahalaga na bigyan ng tamang edukasyon ang mga kabataan, lalo na sa may hirap upang makamit ang kanilang pangarap. Ani ng lalaking host. Isang palakpakan kay Miss Otero. Nang matapos ang questions and answer portion,
ay bumalik na sa harapan ng 5 finalist na suot ang kanilang evening gown. Heto nang hinihintay natin, kung sinong magiging Miss Harmony 2024. Wika ng host. Bago pa sabihin ang nanalo, I am giving a well appreciation to the sponsor of this pageant and for giving this huge amount of prize. Lalo na sa Exxon Company at Delius Group of Companies na pangunahing sponsor sa gabing ito. At hindi na natin paghintayin pa. Lalo pa ay inaabangan ng lahat kung sinong mananalo. Tumingin ang host na lalaki sa partner nitong host na babae. Partner, sabihin mo na. Tinawag ang top 3 at hanggang si Zehana at Miss Perez ang niiwan sa hindi tinawag. At ang Miss Harmony 2024 ay... Huminto ang background music at halos hindi makahinga ang ilang audience na naroroon. Halos lahat ay nag-e-expect na si Mrs. Perez ang magiging Miss Harmony. Miss Zehana Otero, congratulations! Hindi yun inaasahan ni Zehana na tinawag ang pangalan niya. Hindi makapaniwala si Miss Perez sa narinig. What? Bakit si Miss Otero ang Miss Harmony? Angal nito na nilampasan si Zehana at pumunta sa judges upang magreklamo. Ilan sa mga supporter ni Miss Perez ay nagreklamo at hindi sumang-ayon sa nangyayari. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang tinatanggap ang korona. Ilan ay pumalakpak samantalang iba'y umaangal na lalo ng ilang grupo ng bakla at ilang kababaihan. May daya ang nangyari. Bakit iyang babaeng nanalo? Dapat si Miss Perez. Sigaw ng iba. Hindi tanggap na ang kanilang sinuportahan at palaging nanalo sa pageant ay hindi nanalo bilang Miss Harmony. Napatigil si Zehana sa narinig at may bumato sa kanya ng isang bote ng tubig na tumama sa kanyang balikat. Nawalang sayang naramdaman niya at napalitan niyo ng lungkot at dismaya sa nangyayari. Binato siya uli at biglang may humila kay Zehana papaalis sa stage. Isang lalaki na nakasuot ng suit and tie. Malapad ang likuran at matangkad. Umalis na tayo dito bago pa magkagulo lalo. Baritonong boses ng lalaki. Sino ka ba? Tanong ni Zehana na binilisan ng lakad habang tumatambol ang puso niya sa pagkabahala sa nangyayari. Sa likuran sila ng stadium dumaan at pumunta sa parking lot. Hindi pa rin sumasagot ang lalaki. Hawak pa rin ang kamay niya at hindi siya nakaramdam ng takot sa lalaki kung hindi ka panatagan. Binuksan ng lalaki ang isang magarang sasakyan at sinabihan si Zehana. Pumasok ka sa loob. Pero, ang premyo ko. Dahilan ni Zehana, kailangan niyang pera para sa kanyang lola. Humarap ang lalaki sa kanya at napakurap si Zehana nang makita ang mukha nito dahil sa liwanag ng parking lot lamppost. Ang kulay hazel brown ng mga mata ng lalaki ay nakatitig kay Zehana. Bahagyang napaong ang bibig ni Zehana. Hindi pa siya nakakakita ng gwapong lalaki sa personal maliban sa mga brochure ni Aling Riza. Kumunot ang lalaki at tumingin sa likuran niya. Gusto mo bang saktan kanila? Nakatingin ito sa mga supporter ng first runner-up na hindi pa rin matanggap ang nangyari. Napalingon si Zehana at sa labis na pangamba at takot na gagawin ng mga ito sa kanya, kaagad siyang pumasok sa loob. Sinirado ng lalaki ang pintuan. Unrounded the car. Opening the driver's door. Pinaandar ang sasakyan at mabilis na umalis sa mismong lugar. Saan kita ihatid? Tanong ng lalaki kay Zehana na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga tingin ay sa mga supporter na unti-unti nang lumiliit sa kanyang paningin. Biglang may kinuwang lalaki sa bulsa ng pants at inabot kay Zehana. Ang premyo mo. Anito. Kinuha yun ni Zehana ng sobre at nawalang lungkot. Nawala siyang napala sa pagsali sa contest na iyon. Salamat. Akala ko ay wala ng paggagamot sa lola ko. Pwede bang dumiretso tayo sa hospital? Sinulya pa ni Zehana ng lalaki na nakatuon ng atensyon sa pagmamaneho. Pagkabukas ni Zehana ng sobre, ay nalaki ang mga mata niya nang makitang sobra iyon sa premyo.
Sobrang pera. Hindi makahingang sabi ni Zana. Baka hindi na ibigay sa top 4 ang kanilang premyo. Iyon ang totoong premyo sa nanalo galing sa sponsor ng pageant. Sagot ng lalaki. Salamat sa ginawa mo kanina. Hindi ko alam na mangyayari ang ganun. Parang napuno ng sama ang loob ng boses ni Zana. Ginawa niyang lahat para manalo, para sa kanyang lola. Ngunit imbis na pagtanggap at tuwa, ang nanalo siya iyon pang naging resulta. Porket mahirap siya at walang karapatan sa koronang pinalunan niya. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na deserve mo manalo. Seryosong sabi ng lalaki na ngumiti kay Zehana. Huwag mong isipin ang sinasabi ng iba. Sadyang hindi lang nila matanggap na hindi nanalo ang sinusuportahan nila. Huwag ka na malungkot, smile, okay? Tumango si Zehana. Oo nga, ang mahalagay, may panggamot na ako kay Lola. Ngumiti si Zehana at nawalang disappointment na kanyang nararamdaman. Humintong sasakyan sa parking lot ng Medicare. Binuksan ng lalaki ang pintuan para kay Zehana. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Arthur. Sagot ng lalaki. Salamat, Arthur. Zehana nga pala. I know. Rinig niyang sabi ng lalaki. Sama na kita sa loob. Nako, huwag na. Sobra ng ginawa mo. Ayokong lumaki pang pagkakautang na loob ko sa'yo. Tangi ni Zehana. Sapat ng ginawa mong pagtulong sa akin at paghatid dito. Tsaka, kung kilala mo man ang sponsor, maaari ko ba siyang kausapin upang makapagpasalamat ng personal? Sigurado akong sapat na sa sponsor na iyon na makatulong sa nanalo. Tinanggal ni Arthur ang coat at inilagay sa balikat ni Zehana nang mapansin na nilalamig ito. Nako, huwag na. Ayos lang ako. Pagtatanggi ni Zehana, niya sa ginawa ng lalaki. Nilalamig ka. At tingnan mo, nakasuot ka ng revealing gown. Tsaka malamig ang hangin. Baka sipunin ka. Nag-aalalang sabi ni Arthur. Ngayon lang ay may isang taong nag-aalala sa kanya na hindi niya kilala, pero ang gaan ng pakiramdam niya dito na para bang she was safe when she's with him. Salamat. Namumula ang mukha ni Zehana na nakangiti. Mabait ang lalaki. Biglang tumundog ang phone ni Arthur. Balak niya pang sama ng dalaga sa loob at makitang ligtas ito. Ngunit tumawag ang kanyang ina. May importanteng dahilan bakit ito tumawag at nakaramdam siya ng pag-aalala. Baka may nangyari na namang masama sa kanyang kapatid na babae. Kailangan ko nang umalis. Inabot ni Arthur ang binili niyang phone para sa babae. Para sa iyo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Nandiyan ang numero ko. Ay tanggapin ng dalagang phone, kaya kinuha yung kamay nito at nilagay ang phone doon. Tawagan kita mamaya. At agad na umalis si Arthur. Pinaharurot ang takbo ng sasakyan. Hello ma, anong problema? Tanong ni Arthur na may pag-aalala sa boses. May masama akong panaginip. Nak, namatay ka raw. Asan ka ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Alala ng ina niya. Pauwi na ako ma. Panaginip lang iyon. Nasaan ba si Papa? Hindi naman ganun ang mama ni Arthur na si Leia sa Vera noon. Pero nagbagong lahat nang ma-witness nito ang pagkamatay ng kaibigang si Elena at ilang pamilya nito. It was a massacre of Vera's family. 20 years ago, nalaman ng balita noon at ang nag-iisang anak ni Elena at Marcos at apo ng Vera's family ay nawala. Hindi na nakita. Ngayon, na-confirm na ni Arthur na si Zehanang nawawalang anak ni Tita Elena niya at ni Uncle Marcos. Proprotektahan niyang babae dahil nangako siya sa kanyang ama bago ito pumanaw na hanapin ang anak ng kaibigan at protektahan niyon sa mga sindikato na pumatay sa pamilya ni Zehana. Binilisan niyang takbo at baka may magawa na naman ang ina niya sa sarili nito. Nilapit ni Zehana ang kanyang lola sa isang pribadong hospital sa syudad. 1 oras ang biyahe. At kahit inaantok siya, kailangan niyang ibigay ang mga hinihingi ng mga papel sa registration office ng pribadong hospital.
Nang matapos siya ay dinalo niya ang kanyang lola. Namiss niya ng dalawang matanda na labis ang tuwa sa kanya nang malaman ng mga ito na nanalo siya sa pageant. Namiss niyang biruan ng dalawa at ang mga halakhak ng mga ito. Sa isang rumay, ang lola niya lamang naroroon. May mga nurse na chine-check up ang lola niya at binibigyan ng mga gamot. Mas nakikita na ni Zehana na bumubuti ng lola niya sa isang gabi nito sa hospital. Tinitigan ni Zehana ang smartphone na may kagat na apple, ang logo sa likod. Ngayon pa siya nagkaroon ng phone kaya hindi niya alam paano ito gamitin. Biglang tumunog iyon at muntikan ng mahulog sa sahig. Buti na lamang ay nahulog sa kanyang kandungan. May Arthur ang nakalagay sa screen at hindi alam ni Zehana paano yun sasagutin. "Nurse, paano ito sagutin?" tanong ni Zehana. "Slide lang miss ang green phone icon," sagot ng nurse at ito mismo nag-slide. "Salamat." Laking tuwa ni Zehana. "Hello, Zehana." Boses ng lalaki sa kabilang linya. Hindi niya inaasahan na tatawag ito. "Hello Arthur, napatawag ka?" Tiningnan ni Zehana ng nurse na ngumiti sa kanya bago umalis. Ang lola niya ay nakatingin sa kanya. "Bumili ka ng phone mo, apo?" tanong ng lola niya. "Nandito ako sa Medicare. Sabi ng nurse ay nasa hospital kayo ng syudad dinala?" tanong nito. "Oo, mas bumuti ang lola ko pagkalipat niya dito." Tuwang balita ni Zehana. "Bakit ka pala napatawag?" "Gusto kong malaman na maayos ka. Kumusta ang lola mo?" "Sino yung katawag mo, apo?" tanong ng lola niya na may kuryosidad at nais ng kasagutan mula sa apo. Ngunit hindi nakasagot si Zehana nang bumukas ang pintuan at dumating ang doktora ng kanyang lola. "Tawag ka uli maya, nandito na kasi ang doktor ni lola." Paalam ni Zehana. "Saan ka ba? Dadalawin kita dyan," sabi ng lalaki. Inilagay ni Zehana ang phone sa bulsa ng suot niyang jeans at hindi in-off ang phone. "Dok, may resulta na po ba? Kailan pong operasyon?" Agad na tanong ni Zehana pagkalapit ng doktora. "Next week, nakaschedule ng operasyon ng lola mo." Lumapit ang doktora kay Imelda at sabing, "Nay, kapag matapos ang operasyon, hindi po kayo kailangan gumalaw masyado o bumuhat ng mabibigat." "Higa na lang ba ako? Naku, hindi ko kayang walang gagawin," reklamo ni Imelda. "Lola, iyon po ang kailangan. Kaya makinig po kayo sa sabi ng doktora." Linapitan ni Zehana ang kanyang lola na nakakunot ang noo na tila problemang sinabi ng doktora. Ngumiti ang doktora at hinawakan ang braso ng matanda na sabing, "Para po sa ikakabuti niyo iyon." Pagkaalis ng doktora ay biglang bumukas ang pintuan at kaagad napatayo si Zehana sa pagkaupo sa hospital chair ng makitang lalaki. "Arthur," lumapit si Zehana. "Paano mo nalaman nandito kami?" "Sa lokasyon ng phone mo. Kumusta ang lola mo?" tanong ni Arthur na sumulyap sa kama at nakitang natutulog ng mahimbing ang lola ng dalaga. "Maayos na siya." Inabot ni Arthur ang isang paper bag. "Pagkain." Nahiyang kunin ni Zehana ang paper bag. Balak niya maya-maya bumili ng makakain sa labas, ngunit hindi niya inaasahan na paparito ang lalaki na may dalang pagkain para sa kanya. "Huwag kang mahiya. Mahirap dito sa syudad. Mahal ang mga pagkain. Nakakain ka ba ng maayos?" Inilagay ng lalaki ang hawakan ng paper bag sa kamay ni Zehana. "Salamat. Oo, dito lang ako nakakain ng kanin at masarap na ulam." Napatikom ang bibig ni Zehana sa sinabi. "Kumain ka na ba?" "Tapos na. Wala bang room kung saan pwede ka matulog?" Tingin ni Arthur sa paligid. Inilapag ni Zehana ang laman ng paper bag sa maliit na mesa. Hindi malis ang tingin niya sa mga laman noon. 3 putahe ng pagkain na hindi niya pa natitikman. "Mas mainam na ito kasi kung pipila ako ng ibang room, mahal masyado," sagot ni Zehana. "Anong tawag sa klase ng pagkain na ito?" "Kari-kari iyan.
Turo ni Arthur sa ulam na hawak ni Zehana. Samantalang ang dalawa, sa kanan ay fish fillet at ang isa ay lumpiang Shanghai. Ikaw nagluto nito? Baling tingin ni Zehana sa matangkad na lalaki. Si Mama. Nakangiting sagot nito. Tikman mo na iyan, I'm sure masasarapan ka. Lumaki ang mata ni Zehana. Hindi pa siya nakakatikim ng luto ng isang ina. Talaga? Palagi ka bang nilulutuan ng pagkain ng mama mo? Oo, pero minsan lang ako kumakain. Busy sa trabaho. Sagot ni Arthur. At tinulukan buksan ng sisidlan kung nasa ng fish fillet. Eat well. Ayaw mo bang kumain ulit? Marami-rami ito. Turo ni Zehana sa pagkain. Umiling si Arthur at ngumiti ng malapad. Busog na ako. Kung yan ang sabi mo. Nagtabi ng ulam si Zehana para sa kanyang lola, habang nagkukwento siya sa lalaki kung kumustang lola niya at kung ano-anong ginagawa ng lola niya nung una nilang dating sa hospital. Nagsimulang kumain si Zehana. Sa sarap ng pagkain ay nakalimutan niyang may kasama siya. Naubos yung pagkain. Nang magising ang lola niya ay pinakilala niyang lalaki. Nanatili si Arthur ng ilang minuto bago umalis. Boyfriend mo ba iyon? Tanong kaagad ng lola ni Zehana pagkaalis ng lalaki. Kaagad na umiling si Zehana. Bakit niyo nasabi yan, lola? Hindi ba sinabi ko na po sa inyo kanina na bumisita lang ito? Tsaka, naikwento ko na po sa inyo ang lalaking tumulong sa akin. Ay siya po iyon. Nako, baka may interes sa yung lalaking iyon. Sa ganda ng apo ko. Paanong hindi? Ito lang masasabi ko sa iyo. Mga gwapong lalaki ay magaling makipaglaro ng nararamdaman ng babae at manloloko. Komento ng kanyang lola. Tumawa si Zehana sa narinig. Naku po, La, hindi po yung mangyayari. Sadyang mabait lang po si Arthur. Sus, parang hindi ako naging dalaga dati. Nguso ng lola niya na ikinatawa ni Zehana. La, huwag naman po kayong mag-isip ng ganun kay Arthur. Mas mabuting kumain po kayo. May tinira pa akong ulam kanina. May gusto ko ba sa lalaking iyon? Tanong ng lola niya. Napailing muli si Zehana na natatawang sagot. Sinong hindi magkakagusto sa lalaking iyon, La? Tsaka hindi naman pagmamahal ang nararamdaman ko, pero paghanga. Biglang may dumating ng mga nurses na ikinatataka ni Zehana kung bakit kinuha ang kanyang lola. Sabi ay lilipat daw sila ng room. Ngunit hindi niya inasahan sa may kalakihang room at may kama sa watcher. Teka po, bakit kami nilipat dito? Tanong ni Zehana sa isang nurse. Inutusan lamang po kami na ilipat kayo. Huwag po kayong mag-alala. Wala po kayong babayaran sa kwartong ito. Sagot ng nurse bago umalis. Napakunot na lamang ang noo ni Zehana sa nangyari. Ngunit nagpasalamat na lamang siya sa Diyos sa nangyari. At kung sino man ang may mabuting puso na gumawa niyon ay biyayaan ng Diyos. Sa mga dumaan na araw ay bumibisita ang lalaki upang kumustahin si Zehana at ang lola niya. At lagi itong may dalang pagkain para sa dalawa. Mabait ang lalaki. At palakwento, kahit sino ay madali itong maging kaibigan. Naging maganang loob ni Imelda kay Arthur. At natutuwa itong makitang masayang apo dahil nagkaroon na ito ng isang kaibigan, ngunit hindi niwasan ng matanda na mag-isip ng hindi maganda na baka may motibo ang lalaki sa ginagawa. Natatakot si Imelda na baka dahil sa lalaki ay mapahamak ang apo niya. Lalo pa ay may matagal na itong tinatago sa apo. Kung maaari niya lamang sabihin ang katotohanan, ngunit mas mabuting ilihim niya iyon hanggang sa kamatayan upang ligtas ang apo niya. Sa araw ng operasyon ay puno ng pangamba si Zehana. Marami kung ano na lamang ang gumugulo sa isipan niya sa pag-aalala sa kanyang lola. Sinamahan siya ni Arthur sa labas ng operating room at masaya siya na naroroon ng lalaki. Magiging maayos ang operasyon. Pampagaang sabi ni Arthur kay Zehana. Hindi ko alam kung paano gumaan ng loob ko, Arthur. Paano kung may mangyari kay Lola habang inooperahan? Paano kung hindi na siya magising? Ayoko mag-isa.
Hindi pa ako handa mawala si Lola. Wika ni Zehana sa kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Zehana at marahan niyang pinisil. Uminit ang pisngi ni Zehana. Sa tuwing hawakan siya ni Arthur ay kakaiba ang bilis ng puso niya at ang nararamdaman niya. Tigilan mong pag-isip ng negatibo. Magagaling ang nag-oopera sa lola mo. Mas magiging maayos ito. Iniwas ni Zehana ang tingin sa lalaki. Kung hindi ito mabait, hindi siya unti-unting mahulog sa kabaitan. And how thoughtful he was and caring. Tama ka. Siguro ay mas mabuting pumunta ako sa simbahan at magdasal. Nagdadasal ka ba, Arthur? Hindi. Sa totoo ay, hindi ako naniniwala sa bagay na iyan. Sagot ni Arthur na hindi magawang tumingin kay Zehana. Nagulat si Zehana sa narinig. Bakit naman? Hindi mahalagang pag-usapan ang paniniwala natin. Kung mas nakakabuti sa iyo na manalangin kaysa maghintay dito ay sasamahan kita. Tataog naman ng nurse kapag natapos na. Tumay sa pagkakaupo si Arthur. Napaong ang bibig ni Zehana. Nais siyang malaman ang tunay na dahilan. Bakit di naniniwala si Arthur sa Panginoon? Tahimik na pinagmasdan ni Arthur si Zehana na nasa unahan nagdadasal. Nakatayo siya na seryoso ang mukha. Biglang tumunog ang phone niya at sinagot iyon. Sir, nandito na sa akin ang DNA test result and positive. Anak nga ni Ma'am Elena itong si Zehana. Rinig niyang sabi sa kanya ng sekretarya. Ni-report tungkol sa hendas? Wala pa, sir. Pero mukhang hindi pa alam ng grupo nila. Nabuhay ang anak ni Ma'am Elena. Sagot ng sekretarya. Pabantayan mo nga sila sa mga tao ko. Utos niya at inoff ang phone nang papalapit na si Zehana sa gawin niya. Tumawag ang hospital. Successful daw ang operasyon. Tuwang balita ni Zehana. Ngumiti ang lalaki, si Arthur, at sabing, mabuti naman. Diningin talaga ng Diyos ang panalangin ko. Siya nga, tayo na. At hindi na sanang balita na dumating na ang lupain ng lola ni Zehana ay kinuha ng gobyerno. Sobrang nalungkot si Zehana nang malaman mula sa kakilala na bumisita sa kanila dahil ang lupain ay hindi rehistrado sa DAR. Ngayon lang inamin ng lola ni Zehana na hindi narehistrong lupa dahil walang pera. At problemado si Zehana saan na sila titira at sobrang nasaktan siya na wala ng mga rosas nila. Ngunit hindi inaasahan ni Zehana ang inalok ni Arthur sa kanya na pansamantalang tumira sa isa niyang bahay hanggang makahanap ng trabaho at makaipon ng pera sa bahay. Marami ka nang naitulong sa amin, Arthur. Sumusobra na kami kung tatanggapin pa namin iyan. Pagtatanggi ni Zehana. Bukas aalis na sila sa hospital. May natirang pera si Zehana, ngunit hindi naman iyon sasapat, lalo pa'y naubos ng pera sa operasyon at halos isang buwan na sa hospital. Huwag mo nang isipin na yun, Hana. Ang mahalaga ay may matitirhan kayo. Tsaka, wala ka ng ibang pagpipilian. Ayaw ko naman na sakali kayo matulog, lalo pa'y hindi pa gumagaling ang lola mo sa operasyon. Pagpipilit ni Arthur na hinawakan ang kamay ni Zehana. Nakaramdam siya ng kakaiba at hindi mawari bakit bumibilis ang puso niya sa tuwing malapit ang lalaki o hawakan siya sa kamay man lamang. Isang bagay na hindi maintindihan ni Zehana. Napatingin siya sa gwapong mukha ng lalaki at hindi niya maiwasan ang mga mata na hindi tumitig sa mga mata nito. Naroroon ang pakiusap at pag-aalala sa kanya. Ano pa bang magagawa natin, Apo? Kasalanan ko rin kung bakit nangyari ito. Nasasaktang anin ng lola ni Zehana na nakatingin sa dalawa na nasa bintana. Kung maayos na ako ay gagawa ang lola ng paraan para makahanap tayo ng matitirhan. Paano, Lola? Hindi ako papayag na magtrabaho kayo. Baling ni Zehana sa matanda. Iyon ay kailangan na po. Pwede tayong bumalik sa atin at bumili ng maliit na lupain kapag may sapat na tayong pera. Nilapitan ni Zehana ang lola. Hindi ko kayo papayagan magtrabaho. Ako na magtatrabaho, Lola. Matanda na ako at malaki na ako. Hindi na ako bata pa na kayo na lamang ang magtatrabaho. Apo,
Magdadahilan sana si Imelda, ngunit pinutol ni Zihana ang sasabihin niya. Wala nang dahilan, Lola. Ako na magtatrabaho. Hindi na noon magbabagong isip ko. Sa huli ay tinanggap ni Zihana ang alok ni Arthur at hindi niya akalain nang sinasabi nitong bahay na matagal nang hindi nito natitirahan ay isang magarang bahay. Napansin niya na nagulat ang lola niya at tila ba'y hindi nagustuhan ng bahay. May problema ba, Lola? Tanong ni Zihana nang tinulungan ni Arthur pababa ang matanda na nasa wheelchair. Tumingin ito kay Arthur bago kay Zihana at umiling. Masama lang ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling ng matanda. Mas mabuting muna ka na sa loob, Hana. Ako na mag-aalalay sa lola mo. Ani Arthur. At inutusan ng maid na naroroon na tulungan si Zihana sa mga gamit nila at idirekta sa magiging kwarto nito. Sino ka ba? Tanong ni Imelda sa lalaki. Alam mo kung sino ang dating may-ari ng bahay na ito, Lola. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Isa ka ba sa kanila? Ginagawa mo ba ito upang gamitin ang apo ko? Galit na wika ng matanda. Marahang tinulak ni Arthur ang wheelchair papasok sa entrance ng bahay. Hindi. Anak ako ni Hernan. At inaanak ni Marcos. Alam kong kilala mong ama ko at ang ama ni Zihana. Kilala kong asawa ng anak ko, ngunit hindi ko kilala ang ama mo. Alam mo na kung sinong apo ko at anong dahilan kung bakit ginagawa mo ito. Baka isa ka sa mga hindas. Hindi ko hayaan ang apo ko na mapahamak. Kahit matanda na ako ay puprotektahan ko siya sa iyo. At kahit sa pamilyang iyon ang apo ko. Huwag po kayo mag-alala. I'm here to protect Tita Elena's daughter na pinangako ko sa aking ama na kaibigan ni Tito Marcos. Sagot ni Arthur. Matagal nang ninais ng ama ko na makita ang anak ni Tito Marcos. Naniwala siyang buhay ito. At siya nga. I'm happy that you take care of her, Mrs. Otero. Huwag mong sabihin kay Zihana ang totoo nitong pagkatao, lalo na kung malaman nitong nangyari sa magulang niya. Kilala ko ang batang iyon. Paniguradong na naisin nito na magkaroon ng hustisya sa magulang niya. Pakiusap ni Imelda. Rest assured, Mrs. Otero. Nakangiting sabi ni Arthur. Ninais ni Zihana sa isang kwarto lamang siya at ng kanyang lola, ngunit nais ni Arthur at ng lola niya na separate silang dalawa. Hindi sanay si Zihana na siya lang mag-isang matulog sa malambot na kama, kaya nabalikwas siya ng bangon. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa veranda, ngunit hindi niya inasahan na naroroon si Arthur na umiinom ng alak. Nakaupo sa upuan at nakatingin sa buwan. Malalim ang iniisip. Lumapit si Zihana at lumingon si Arthur sa gawin niya. Akala ko umalis ka na. Binaba ni Arthur ang baso sa mesa at ngumiti kay Zihana na sumagot. Nais mo ba akong umalis? Hindi naman. May problema ka ba? Umupo si Zihana sa upuan, nakatabi ng lalaki. Paano mo nasabi? Natatawang reaksyon ni Arthur. Naamoy ni Zihana ang alak na hininga nito. Bakit ka naglalasing? Porket ba umiinom, naglalasing na? Hindi ko alam. Sa amin kasi, madalas tambay ni Aling Rosa, naglalasing kapag umiinom ng alak. Paliwanag ni Zihana. Hindi ka ba makatulog? Sumandig sa kinaupuan sa Arthur na ang tingin ay nasa babae na nakakunot ang noo. Tumango si Zihana. Hindi ko kasama si Lola, kaya nahirapan akong makatulog. Having bad dreams? Umiling si Zihana. Wala akong panaginip na maalala. Ikaw ba? Hindi ka makatulog dahil sa masamang panaginip? Tinitigan ni Zihana ang magandang mga mata ng lalaki. Umangat ang kanang gilid ng bibig ni Arthur. Akmang kukunin ang baso ngunit huminto. Iniwas nitong tingin sa dalaga. Kung maaari lang na, hindi ako magkaroon ng panaginip. But it's part of me. Sinulyapan ni Arthur si Zihana na nakikinig. Napangiti ito at naisawakan ng pisngi ng dalaga to feel how smooth it was on his rough hands. Kinuyom ni Arthur ang mga kamay na napansin ni Zihana. Anong panaginip ba iyon? Para maintindihan ko. Bahagyang natawa si Arthur na ikinakunot lalo ng noo ni Zihana. Bakit ganun ang reaksyon nito? Mas mabuting hindi mo alam.
Gusto mo bang uminom? Tingin ni Arthur sa Ram. Umiling si Hana. Hindi mabuting alak. May tanong ako, Arthur. Binaling ni Arthur ang tingin sa dalaga na seryosong magandang mukha. Ano? Bakit hindi ka naniniwala sa Panginoon? Ang mga mata ni Hana ay naghahanap sa mga mata ni Arthur. Hindi ka agad nagsalita sa Arthur at mapait na ngumiti. Bakit nais mong malaman si Hana? Upang maintindihan kita. Sagot ni Hana, hindi magawang tumingin ni Arthur sa kanya. Hindi mo ako maintindihan kung bakit. Hindi na mahalagang dahilan. Iwas na sagot ni Arthur. Nakita ni Hana ang lungkot at sakit sa mga mata ng lalaki. Hinawakan ni Hana ang kamay nito na nasa mesa. Hindi madali dahil masakit. Naiintindihan ko yun. Napalingon si Arthur kay Hana at napatingin sa kamay nito sa kanya. Niintindihan mo nga ba ako? Mahinang sambit ni Arthur na naroon sa boses ang inis. Marahang pinisil ni Hana ang kamay nito. Paano ko maintindihan kung hindi mo sasabihin sa akin? Mahirap ba na maintindihan mo na mas mabuting hindi mo na alamin pang dahilan? Bahagyang lumakas ang boses ni Arthur, dahilan na magulat si Hana at nasaktan sa sinabi nito. Inalas ni Hana ang kamay at tumayo siya sa pagkakaupo. Balak niya umalis ngunit, kinuha iyon ni Arthur. Hindi madali iaalala sa isang nakaraan na nagdulot ng malaking sugat sa akin at sa pamilya ko, Hana. Sorry, nasabi ni Hana na hindi magawang tumingin kay Arthur. Kung pinipilit kita, hindi ko alam na ganun kalalim ang hinihingi ko. Uminit ang gilid ng mga mata ni Hana. Hinila ni Arthur si Hana papalapit sa kanya at tumayo ito. He lifted her chin to look at him. Hindi ko nais na masaktan kita. Lagi mo isipin na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Hindi mo man iyon maintindihan, pero mas mabuting hindi na, as long as you are here. Untouchable. Hindi kita maintindihan. May dahilan ba bakit sobrang bait mo at tinutulungan mo ako? Nais ko malaman, Arthur, upang alam ko ang dahilan. Nakikiusap na boses ni Hana. Iyon ang isa sa bagay na gumugulo sa isipan niya. May gusto ba sa kanya si Arthur? Bakit tinutulungan siya? Hana was hoping for that dahil gusto niya rin ang lalaki. Hinaplos ni Arthur ang pisngi ni Hana at ngumiti ng malapad. Sadyang mabait lang akong tao. At parang isang kaibigan ka na sa akin, Hana. Kaibigan. Isang salita na hindi nagustuhan ni Hana. Iyon lang ba ang dahilan? Wala na? Ano pa bang dahilan? Sagot ni Arthur na tila isang pako na pumukpok sa puso ni Hana. Umatras si Hana at tumalikod. Muna na ako matulog, Arthur. Inaantok na ako. Pagsisinungaling ni Hana at hindi na hinintay pang sagot ng lalaki. Nagmamadaling umalis si Hana at pinagbastan lamang siya ni Arthur na napailing. Kinuha ni Arthur ang baso at isang lagok na inubos iyon. Damn it. Hindi maipaliwanag ni Hana bakit nasaktan siya sa sinagot ng lalaki nung nakaraang gabi. Mahirap na tanggapin sa kanya na wala man lamang itong nararamdaman sa kanya. Hindi pa siya ganun kaganda? Kanais-nais na magustuhan ito? O sadyang ayaw lamang nito sa kagaya niyang mahirap? Malalim ang iniisip. Ayos ka lang ba? Untag ni Arthur sa kanya na hindi niya namalayan na lumapit sa kanya habang nakatayo siya sa hardin. Tinitigan ng mga rosas na naroroon. Ayos lang ako. Matabang na sagot ni Hana. Naiinis siya sa sarili. Bakit ganun ang tono ng boses niya? Tumawa ng bahagya si Arthur. Hindi ka maayos. May problema ba? Oo. Hindi ko alam saan ako makakahanap ng trabaho. Dahilan ni Hana. Work. Kayo naman pala. Nakangiting ani ni Arthur. May nakakatuwa ba? Tanong na baling ni Hana sa lalaki. Wala naman. Nakasimangot ka kasi. And you look so cute. Tigilan mo nga ako sa ganyan. Hindi mo naman sasaluhin ang puso ko. Wika ni Hana sa naiinis. Wala ka sa mood.
Pero huwag kang mag-alala. May kaibigan ako na kailangan ng cashier sa flower shop. What you think? Umangat ang kilay ni Arthur. Hinihintay ang sagot ni Hannah. Lumiwanag ang mukha ni Hannah sa tuwa. Magaling ako sa math. Kaya kere ko ang trabahong iyan. Kagalingan ko. Mabuti. Pupunta tayo mamaya after lunch sa shop ng kaibigan ko. Kaya be ready for the interview. Alam ko naman napapasa ka. Ginulo ni Arthur ang buhok ni Hannah. Paano kung hindi? Nagdadalawang isip na tanong niya. Huwag kang mag-alala. Ako bahala. Tiyak na sabi ni Arthur. Don't stress out. Nagpaalam si Hannah sa kanyang lola na aalis siya kasama ni Arthur. Ganun na lang ang tutol ng lola niya. Kung hindi nangako si Arthur na babalik si Hannah ng maayos, ay hindi papayag ang lola niya. Gumugulo lalo sa isipan ni Hannah. Bakit ganun ang lola niya? Takot na umalis siya na para bang may mangyayaring masama sa kanya. Sa loob ng biyayay, nagkukwento si Arthur sa syudad ng Cagayan de Oro. May mga tourist spot itong pinangako kay Hannah na pupuntahan nilang dalawa. Nang makarating sila sa flower shop ng sinasabing kaibigan ni Arthur, na akala ni Hannah lalaki ay isang magandang babae. Nakaramdam siya ng salos nang niyakap ni Arthur ang babae at binigyan ng halik sa pisngi. Alicia, ito ang sinasabi ko sa'yo na si Hannah Ortero. Pagpapakilala ni Arthur sa kanya. Niya tuloy si Hannah sa ganda ng suot ng babae kaysa sa suot niyang medyo makupas na rin na jeans at isang shirt. Oh, she never told me na maganda pala siya. Nako, siguradong pipilahan ang flower shop ko. Bahagyang tawa sa tuwa ni Alicia. Inilahad nito ang kamay kay Hannah. Alicia Sandoval nga pala, pinsan ni Arthur. Niya si Hannah na tanggapin ang kamay ng babae. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat sa ganung bagay. Huwag kang mahiya sa akin. Mabait ako. O tara, sasabihin ko na sa iyo ang gagawin mo. Nakangiting inakay ni Alicia si Hannah sa loob. Tumingin si Hannah kay Arthur na tumango na nakangiti. Sinabihan siya ni Alicia ng dapat niyang gawin bilang cashier. May isang kasamahan siya. Si Victoria na siyang umarap sa mga customer at nagbibigay ng manais sa customer. Nang matapos si Alicia sa pag-guide kay Hannah, nagyaya ang magandang babae ng lunch kasama ng pinsan pati si Hannah. Iyon ang unang beses na makapunta si Hannah sa isang mamahalin na restaurant na walang nararamdaman niyang hiya sa pinsan ni Arthur. Madali makabanding ang babae at hindi mababang tingin nito kay Hannah at parang kaibigan siya nito ang pakitungo sa kanya. Bukas pa si Hannah magsisimula sa kanyang trabaho. Nang makauwi si Hannah, kwento niya sa lola niya ang magandang balita. Hindi ramdam ni Hannah na natutuwa ang lola niya at nawala tuloy ang tuwa sa kanya. Para bang kahit nais siyang tumulong sa lola niya, parang mali ang ginagawa niya. Nasabi niya ang nararamdaman kay Arthur nang bumisita ito pagkagabi at doon kumain ng lalaki. Siguro ay nag-aalala lang ang lola sa iyo. Only apo ka niya eh. Paliwanag dito. Nakasimangot na humalakip-kip si Hannah habang tinitigan ng hardin. Nasa veranda silang dalawa. Nakasandig sa mga barindilya si Arthur na nakatayo sa tabi niya. Para kasing natatakot siya na umalis ako. Para bang may mangyayaring masama sa akin kung aalis ako sa tabi niya. Hindi ko maintindihan minsan si Lola. Parang may nililihim siya sa akin. Bumuga ng hangin si Hannah sa inis. Noon pa siya ganyan sa akin. Pakiramdam ko, nakakulong ako. Na hindi ako free sa gusto kong gawin. Kahit may manligaw sa akin, nako, galit siya. At sinabing, hindi sila nararapat sa akin. Balak niya yata ako tumanda ng dalaga. Natawa si Arthur. Nag-aalala lang siya. Tsaka, matanda na rin. Kaya intindihin mo na lamang ang lola mo. Napapagod na akong umintindi. Nakakainis na lang talaga. Naintindihan kita. Oh, baka gusto mong uminom. Alok na alak sa kanya. Ngumuwi si Hannah. Hindi ako umiinom yan. Tsaka, ang hilig mo uminom yan, hobby mo? It helped me sleep. Rason ni Arthur. Ihatid kita bukas. Wala ka bang trabaho?
Hindi ko alam ano trabaho mo, Arthur. Inubos na Arthur ang natitirang laman sa baso bago sumagot. Business ng pamilya ko ang pinapatakbo ko. Kaya palang yaman mo. Kung magbibusiness ako, yayaman kaya ako? Nakangiting sulyap ni Ziana kay Arthur na nakatingin sa kanya na nakangisi. You will. Ano bang gusto mong business? Interesadong tanong ni Arthur. Mga rosas, parang kagaya ni Ma'am Alicia. Gusto ko ng ganong business. Bahagi ni Ziana. Sapat ng ginagawa mo sa akin, Arthur. Tsaka, nais kong magsumikap na makamit ang pangarap na iyon. Lumaki ang ngiti sa labi ni Arthur at hinawi ang buhok na tumatabing sa mukha ni Ziana at inipit sa kanang tenga nito. Aasahan ko na darating ang araw na iyon. Alam ko makakamit mo iyon. Salamat sa tiwala, Arthur. Nakangiting ani ni Ziana na namumula ang mukha. Parang magnet na hindi niya napansin na unti-unting lumapit ang mukha niya kay Arthur. Nanatili pa rin ang kamay ni Arthur sa may tenga niya at bahagyang nilapit ang mukha sa kanya. At lalong kumakabog ang puso ni Ziana. Napatingin siya sa labi ng lalaki at gayon din ito. Ngunit ito ang unang lumayo. Gumagabi na, Ziana. Maagang work mo bukas. Matulog ka na. Nakaramdam ng dismaya si Ziana. Tiningnan niyang pumunta sa mesa si Arthur upang salinan ng alak ang baso. Tama ka. Una na ako sa iyo, Arthur. At umalis si Ziana na may sama ng loob. Naiinis siya sa sarili kung bakit ayaw mawala ng nararamdaman niya sa lalaki. Lalo pa ay wala din itong nararamdaman sa kanya. Sa dinami-dami ng taong magugustuhan niya. Bakit pa sa langit? Sana sa kapalupa niya na lang. Siguro ay magkakaroon ito ng nararamdaman sa kanya dahil pareho lang sila. Sa unang araw sa trabaho ni Ziana ay hindi niya inaasahan na hindi pala kay dali ng ginagawa niya. Kahit ganun ay naroroon si Alicia, nagabayan siya. Naging close din sila ni Victoria na taga doon din pala sa kung saan siya. Maraming customer tuwing umaga at after lunch kaya hindi napansin ni Ziana ang oras hanggang dumating si Arthur upang kunin na siya. Kumusta ang trabaho? Napatingin si Ziana kay Arthur na nagmamaneho. Nakakaramdam ng antok si Ziana kaya napahikab siya at pagod ang katawan niya. Ayos naman. Madami customer. Nakakatuwa ang trabaho. Nakangiting kwento ni Ziana na pilit na huwag pumikit ang mga mata. Mabuti. Pinga ka na dyan. Gigisingin kita kapag nasa bahay na tayo. Ani Arthur. Salamat, Arthur. At pinikit ni Ziana ang mga mata. Pagkamulat niya ay nasa room na siya. Nakahiga sa kama. Nagpalit siya ng suot pagkatapos maglinis ng katawan. Pagkababa ni Ziana, hinanap niya si Arthur. Ngunit sabi ng maid ay umalis na ito kanina pa ng alas 6. Akala niya ay dun matutulog sa bahay si Arthur. Kumain siya mag-isa dahil tapos na kumain ang lola niya at maaga itong natulog. Kinaumagahan ay kinumusta niya ang kanyang lola bago umalis. Hindi siya inihatid ni Arthur. Ang sinasabing sekretary nitong si Albert ay nagsabi sa kanya sa trabaho. Nag-message siya kay Arthur ng magandang umaga. Nakaagad nitong nag-reply ng magandang umaga at kung maganda bang gising niya. Naging busy si Ziana at natutuwa sa ilang mga customer na lalaki na pumupuri sa ganda niya. Hindi nga inaasahan ni Ziana na may ilan sa mga ito ay hinihingi ang number niya upang ligawan. Isa sa mga ito si Richard, mayaman at gwapo. Pero hindi nakaramdam ng kapanatagan si Ziana kapag naroroon ng lalaki. Hindi tulad ng nararamdaman niya tuwing kasama si Arthur. Nagtataka si Ziana bakit ang sekretarya ni Arthur ang naghahatid at sumusundo sa kanya. Paliwanag lamang ni Albert na busy sa trabaho si Arthur. Namimiss tuloy ni Ziana ng lalaki. Ilang araw nang umuwi si Ziana mula sa trabaho ay nadat na niyang naroroon si Arthur sa bahay. Kaagad na nilapitan ni Ziana ng lalaki. Bakit ngayon ka lang bumisita? Tanong ni Ziana na may sama ng loob. Napatingin si Arthur sa hawak na bouquet ng red roses ni Ziana. Sino nagbigay niyan? Heto,
Kaibigan lang. Sagot ni Zehana. Nihiyang sabihin na galing iyon kay Richard na pinilit ibigay sa kanya. A friend? Hindi ko inasahan na may kaibigan na magbibigay ng bulaklak. Sarcastic kong sabi ni Arthur na hindi nagustuhan ni Zehana. Masama ba iyon? Tanong ni Zehana. Hindi naman, but tell me, whose friend is this? Hindi mo siya kilala, tsaka hindi na mahalaga kung sino iyon. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Ani Zehana, ngunit hindi inaasahan na nilampasan siya ng lalaki at lumabas. Nais ni Zehana na sundan ito, ngunit ano naman ang sasabihin niya? Kaya binisita na lamang ni Zehana ang lola bago pumunta sa kanyang kwarto at nagbihis. Palabas na siya sa kwarto ng pagbukas niya ay naroon si Arthur. Walang salitang pumasok sa kwarto niya at kinuha ang bouquet ng rosas. Anong gagawin mo riyan? Tanong ni Zehana. Nang nilampasan siya ni Arthur, dala ang bouquet. Huwag kang tatanggap ng kung ano sa Richard na iyon, Zehana. Utos ni Arthur. Bakit naman? Tsaka paano mo nalaman? Tanong ni Zehana na sinundan ng lalaki. You can't trust that man. Mas mabuting makinig ka sa akin. Sagot ni Arthur. Trust him? Okay naman si Richard. Bawal na rin ba ako tumanggap ng manliligaw? Bawal iyon, lalo na kung ang lalaking iyon. Inis na sabi ni Arthur. Iniisip ko lang mas makakabuti sa'yo, Zehana. Niintindihan mo naman iyon. Huminto si Arthur sa basurahan sa labas ng bahay at tinapon ng bulaklak. Para kang si lola ko na. Hindi mo didiktahan anong gusto ko. Nasa tamang edad na ako magdesisyon sa sarili ko at gawin anong tama para sa akin. At kinuha ni Zehana ng rosas ngunit hinablot iyon ni Arthur sa kanya. Ibigay mo sa akin iyan. Pilit na kinuha niya ang bouquet. Hindi mo alam ang tama, Zehana. Kaya makinig ka sa akin. Kung nais mo magpatuloy sa trabaho mo, listen to me. Babala ni Arthur na hinampas ang bouquet sa basurahan. Kung susundin mo ang gusto ko, mas mabuting nandito ka na lang sa bahay. Sa inis ni Zehana ay sinipa niyang tuhod ni Arthur. Nagsasalos ka lang, kaya mo nasabi iyan. At wala kang karapatan na diktahan ako. Kaibigan ka lang. Ngumiti si Arthur na tinapon ang hawak. Kung anong nararamdaman ko ay siyang hindi pinakadahilan bakit ginagawa ko ito, Zehana. It's for your own good. Now, do what I say. Matalim na tiningnan ni Zehana si Arthur at iniwan ito. Si Arthur ang naghatid sa kanya at hindi ito umalis. Nang dumating si Richard ay kinausap ito ni Arthur. Hindi alam ni Zehana anong pinag-usapan ng dalawa at simula noon ay hindi na pumupunta si Richard roon at lagi parang nakabantay si Arthur sa kanya. Wala ka bang trabaho? Tanong ni Zehana pagkasakay niya sa sasakyan nito. Meron. Pero Albert is managing it kapag wala ako. If you worry na, napapabayaan ko ang work. Hindi. Pinandar nitong sasakyan at umalis na. Ayaw mo pa rin sabihin sa akin ang pinag-usapan yun ni Richard? Hindi na yun mahalaga na malaman mo pa. Napansin ni Zehana na hindi daanan papunta sa bahay ang tinatahak nila. Saan tayo pupunta? Remember when I told you na ipapasyal kita sa mga magagandang lugar dito sa city? Naalala niya iyon. Saan tayo pupunta? Nakapunta ka na ba sa dagat? Hindi pa. Iyon ang pupuntahan natin. Nakaramdam ng tuwa si Zehana at excited na makita ang dagat. Mahawakan ng buhangin. Napatingin siya sa labas nang napadaan sila sa kulay asul na dagat at napamangha siya sa nakikita. Hanggang marating nila ang isang resort. Tuwang-tuwa si Zehana na umapak sa puting buhangin at nilanghap ang hangin ng dagat. Nakasunod si Arthur sa kanya na natutuwang pinagmamasdan si Zehana. Hinayaan nito ang dalaga na mag-enjoy habang nagmamasid sa paligid. Hanggang unti-unting sumasalop ang araw at sobrang namangha si Zehana sa nakita. Kinunan niya pa iyon ng litrato. Sana'y nandito si Lola. Sigurado akong matutuwa siyang makita ito at malanghap ang hangin ng dagat, maapakan ng buhangin at makita ang napakagandang dagat. Malaking ngiting sabi ni Zehana.
Sa susunod isasama natin ang lola mo. Napalingon si Hana kay Arthur na nasa tabi niya. Lumaki ang ngiti ng dalaga, nakita ang mga ngipin niya. Aasahan ko iyan, Arthur. Maraming salamat. Para saan? Hinila ni Arthur si Hana na umupo sa buhangin habang pinagmamasdan nila ang pag-sunset ng araw. Sa ginawa mong ito, lubos ang siyang nararamdaman ko at nawalang pagod sa aking katawan. Kung ikakasal ako, nais ko na sa dalampasigan ikasal. Tinitigan ni Zana ang unti-unting paggalaw ng liwanag mula sa araw. Bakit? Interesadong tanong ni Arthur. Zana sigh. Dahil napakarikit ng dagat. Liningon na ni Zana sa Arthur na nakatitig sa kanya. Sadyang ang marikit. Ani Arthur na hindi inalis ng tingin kay Zana. Uminit ang pisngi ni Zana na tila ba siyang sinasabi ng lalaki na marikit. Nagugustuhan mo bang nakikita mo? Tanong ni Zana na lumaki ang ngiti. Tumawa si Arthur ng bahagya. Sobra. Sagot ni Arthur upang bumilis ang tibok ng puso ni Zana at tinitigan ng mga mata ng lalaki at bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. Napalunok si Zana at napatingin din sa labi ng lalaki at unti-unting nilapitan ni Zana ang mukha sa lalaki. Zana wanted him to be her first kiss kahit hindi man itong magiging huli sa kanya. Zana. Tawag ni Arthur na may warming sa boses nito. Alam ko hindi mo ako gusto, Arthur. Pero pwede bang ikaw ang aking unang halik? Pakiusap ni Zana na tinitigan sa mga mata si Arthur at tilapat ang labi sa labi nito. Ngunit hindi niya inasahan ang paghila nito papalapit sa kanya at ang simpleng lapat ng mga labi na balak ni Zana ay naging malalim. Natigil ang ginagawa nila nang tumunog ang phone ni Arthur at napatingin ito kaagad sa phone. Walang salitang umalis papalayo bago sinagot ang tawag. Samantalang nagulat si Zana sa nangyari. Hindi niya inasahan na ganun kalalim ang halik nila. Nang bumalik sila sa bahay ng lalaki ay tahimik lang si Arthur. Hindi nila pinag-usapan ang nangyari sa dalampasigan at pansin ni Zana may gumugulo sa lalaki. Iyon ang hindi niya mawari kung ano. Pagkahinto ng sasakyan sa loob ng harapan ng bahay, nagtataka si Zana bakit hindi bumaba ang lalaki. Hindi ka pa bababa? Tanong ni Arthur sa kanya. Hindi ka ba dito magstay? Tanong ni Zana. Napansin niyang galit at lungkot sa mga mata ng lalaki. Tuloy nakaramdam si Zana ng kasakitan. Sa isipan na hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. Hindi. Iniwas ni Arthur ang tingin sa kanya. May pupuntahan ako. Tungkol ba ito sa ginawa kong halik, bakit ka nagkakaganito? Nais ni Zana na malaman ang katotohanan mula rito. Umiling si Arthur at ngumiting tumingin kay Zana. Stop thinking that it's about it. I like it. Pag-usapan natin tungkol sa bagay niyan pagkabalik ko. There's an important thing I must do. Pero hindi ko masabi sa'yo. Gumanang pakiramdam ni Zana sa narinig. Lalo na nagustuhan nito ang halik. Niintindihan ko. Magandang gabi, Arthur. At bumaba si Zana. Nakatayo siya na pinagmasdan ng papaalis na sasakyan at nakaramdam siya ng kaba. Hindi maganda. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. 3 araw ang lumipas na hindi bumisita si Arthur. Nag-aalala si Zana kung bakit at ang tanong na bakit hindi pa siya pwedeng magtrabaho. Ang tawag ng pinsan ni Arthur sa kanya 3 araw na ang nakalipas. Wala rin tawag sa lalaki. Hindi niya alam anong nangyayari dito. Hanggang lumipas ang 1 linggo. Balak ni Zana na punta ng lalaki upang kumustahin ito. Ngunit hindi niya alam nasa nito nakatira o ang kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Inumin mo ito, apo. Inambot ni Zana ang ginger tea na gawa ng kanyang lola. Nasa veranda siya, nakaupo, habang malalim ang iniisip tungkol kay Arthur. Hindi niya napansin na pumunta roon ang kanyang lola. Napapansin ko na hindi ka mapakali at malalim ang iniisip mo. Ani ng kanyang lola. Bumuntong hininga si Zana. Lola, nag-aalala ko kung bakit hindi bumibisita si Arthur. Hindi niya sinasagot ang tawag ko.
Gano'n naman pala. May gusto ka ba sa kanya, apo? Opo, Lola. Pero alam kong wala siyang nararamdaman sa akin. Malungkot na boses ni Zehana na humigop ng ginger tea. Sigurado ka ba? Opo, Lola. Pero kahit ganun, mahalaga pa rin si Arthur sa akin. Hindi ko man hinihiling na magkaroon siya ng nararamdaman sa akin. Sapat na alam kong nasa mabuti siyang kalagayan. Ani Zehana nang umiti, ngunit hindi abot sa kanyang puso. Hinawakan ni Imelda ang braso ng apo. Madaling sabihin, apo, pero mahirap gawin. Kung anong dahilan bakit hindi pumaritong binatang iyon, siguro ay mahalaga iyon. Biglang nagring ang phone ni Zehana at nakitang ang pinsan niya ni Arthur. Sinagot niyang tawag. Napatingin si Arthur sa kabaong na pababa sa hinukay. Maraming taong naroroon. Walang nararamdaman si Arthur sa mga oras na iyon. Pagod siyang maramdaman ng sakit na ayaw maalis sa kanyang puso. Kuya, I am so sorry. Naiyak na sabi ng kapatid niyang si Verona. Arthur wrapped his arm at his sister's shoulder, pulling her for an embrace. It's not your fault, sagot ni Arthur, ignoring the pain inside him that was crushing him so much, numbing it. Kung naroroon lang ako sa bahay, Mother won't kill herself. Hikbing sabi ni Verona, humagulhol. It's Mom's decision. Don't think it's your fault. Maraming taong naroroon at hindi napansin ni Arthur na si Alicia ang napapalapit sa gawin nila kasama si Zehana. Cousin, tawag ni Alicia. Napalingon si Arthur sa kanyang pinsan at huminto ang tingin niya kay Zehana. Nagulat siya sandali na makitang naroroon ng babae. Kumalas si Veron at napatingin kay Zehana. Sinong kasama mo, Ate Ellie? Tanong nito na pinayad ang mga luwas sa mga mata. Hindi malis ang tingin ni Arthur kay Zehana na may lungkot sa mga mata. He wanted to tell her what happened to his mother, but he don't want her to judge of what his mother did. Alam niyang kasalanan ng pagpatay sa sarili sa paniniwala nito. At hindi nito maintindihan kung bakit ninais ng kanyang ina na gawin ang bagay na iyon. Masakit na mawala ng ina, ngunit niintindihan niya ang paghihirap nito. Arthur, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Zehana na lumapit kay Arthur. Nasasaktan si Zehana sa isipin na walang ina nito at hindi madali mawala ng isang ina. Hindi makapagsalita si Arthur at niyakap ito ni Zehana. Nakikiramay ako sa iyong ina. Napapikit si Arthur at tinanggap ang yakap ng dalaga. Natila ba iyon ng isang bagay na kailangan niya sa mga oras na iyon? Yakap mula sa babaeng gusto. Nang matapos ang libingay, nagpaiwan si Arthur at pinili ni Zehana na manatili nang inayayaan siya ni Alicia at Verona mauna na. Kahit sa maikling oras ay naging close si Veron kay Zehana at nais nito na bisitahin ito na hindi niya maipangako. Tahimik lang si Arthur at naiintindihan iyon ni Zehana. Hindi madali mawala ng taong mahalaga sa iyo. Hindi ko masabi sa iyo nangyari dahil... Salita ni Arthur, breaking the silence between them. Umiling si Zehana. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa, Arthur. Naiintindihan ko naman. Lagi mo yan sinasabi na naiintindihan mo. Ngunit alam kong hindi. Pagtutol ni Arthur. Pero ang nararamdaman mo, naiintindihan ko. Hindi madali mawala ng taong mahal mo. Pero may dahilan bakit ginawa ng ina mo ito. Ayaw kong pinipilit kitang magpaliwanag. Hanggang handa ka na ilabas ang nararamdaman mo. Nandito lang ako. Kung kailangan mo ng isang taong handang makinig sa'yo at nakakaintindi sa'yo. Tumingin si Arthur sa kanya. Walang salita. Nakatingin lang ito sa kanya na hindi rin inalis ni Zehana ang tingin. It doesn't deserve nor deserve you. Mahinang sabi ni Arthur na napapikit. Nasa mukha ang sakit at lungkot at takot. Hinawakan ni Zehana ang kamay nito na malamig. Hindi ko ninais ang bagay na iyan. Tanggap kita kung ano ka man. Arthur, lahat tayo may tinatago.
Natatakot na maging totoo sa sarili. May mga nakaraan na ayaw natin balikan. Kahit man ganun, sinabi ni Lola sa akin na normal iyon sa isang tao. Walang perpekto. Mahalin ang sarili at mas maging mabuti. Isang ngiting gumuhit sa mukha ni Arthur, remembering Ziana's mother words. He was 3 at that time. Ang salitang nakuha ni Tita Elena na ina nito. Binuksan ni Arthur ang kanyang mga mata at tiningnan ang babaeng nagbigay ng saya sa kanya simula nang magkita sila at ang mga kakaibang damdamin na hindi niya maramdaman dati. Losing his father and younger brother lost the half of him, and now his mother. Pero nang naroroon ng dalaga, parang hindi na ganun ka sobrang sakit at mas lumalim ang nararamdaman niya dito. Natatakot siya na kung magmahal siya ay mawawala ang taong mahal niya. Lalo pa, Ziana's life was not safe kung malaman ng Hindes na buhay ito. He must protect her, even it meant his life. Siguro, kaya binigay ng ama niyang paghanap sa dalaga at pagprotekta dahil iyon talagang rason kung bakit nananatili pa siya. Hinili niya papalapit si Ziana at niyakap ito. You are right. At masaya ako na nandito ka. Simula ng araw na iyon ay mas naging malapit pa sa isa't isa sa Arthur at Ziana hanggang niligaw ni Arthur si Ziana at sinagot ito ng dalaga na suportado ng kanyang lola. Iyon ang masayang araw para kay Ziana at nangako ang lalaking papakasalan siya ngunit isang araw. Habang inihatid si Ziana ng isa sa mga tauhan ni Arthur papunta sa mall kung saan sila magkikita ni Veron dahil iyon ang huling araw na makakasalan niyang kapatid ng nobyo na mapalapit sa kanya. Dahil luluwas ito sa Maynila dahil doon ito mag-aaral sa kolehiyo. Bigla na lamang may humintong sasakyan sa harapan ng sinasakyan ni Ziana. Napahinto ang driver upang hindi mabanggang nakahinto. Biglang lumabas ang dalawang lalaki na nakaarmado at mabilis na binaril ang driver na balak umatras. Napasigaw si Ziana sa gulat at takot. Biglang bumukas ang pintuan at hinablot si Ziana. Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin? Nanginginig na sabi ni Ziana. Napatingin siya sa hawak na armas ng lalaki na may mask sa mukha. Hindi na muli nakapagsalita si Ziana nang bigla may tinurok sa kanyang leeg upang mahimatay siya. Napatayo sa kinaupuan si Arthur sa text ni Veron na hindi nakarating si Ziana sa mall. Nasa gitna siya ng meeting sa mga stakeholders at nagugulan ng mga ito kung bakit umalis ang CEO na walang salita. Tinawag ni Arthur si Limuel na siyang naghatid sa nobya, ngunit hindi ito makontak. Tinawagan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Ziana at Limuel. Hindi mapakali si Arthur sa kanyang office. He was pacing back and forth habang naghihintay ng impormasyon sa kanyang mga tauhan. Nang tumunog ang kanyang phone at ang kapatid niyang si Veron, kaagad niyang sinagot ang tawag. Nandiyan na ba si Ziana? Kuya, nanginginig ang boses ni Veron. Ayos ka lang ba? May nangyari bang masama sa'yo? Pag-aalala ni Arthur. Maayos lang ako, pero ang sasakyan saan lulan si Ate Hana ay natagpuan ko dito sa daan. At patay na si Limuel, kuya, pero wala si Ate Hana. Niiyak na sabi ni Veron. Kuya, sabihin mo na maayos si Ate Hana. Walang nangyaring masama sa kanya. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko pinapunta si ate, hindi sana. Lil sis, stop blaming yourself. For now, umuwi ka sa bahay. And I'll handle this. She will be safe. I promise that. Pagkababa ni Arthur ng phone ay napaupo siya sa upuan ng desk. Nanlalamig ang kanyang pakiramdam at napahilamo siya sa kanyang muka. Ziana is safe. Nihirapang sabi ni Arthur. Nadigas ang kanyang tiyan sa takot na baka mawala ang babaeng minamahal. Hindi niya kayang mabuhay pa kung pati ito'y mawala. Kinuha niyang phone at tinawagan ang sekretarya. Call Antonio and Lucas. Tell them I order them to find si Hana as soon as possible. Right away, sir. Nagising si Hana sa loob ng isang kwarto na walang bintana.
at ang pintuan sa dingding ay puti. Nihilo pa siya sa kung anong bagay ang tinusok ng mga ito sa kanya. Napabangon siya sa puting kama at napansin niya na nakakadena ang kanyang kanang paa na nakakonekta sa kanang dingding. Lumukob ang takot sa kanyang dibdib. Nasaan ba siya? Ilang beses siyang sumigaw ng tulong ngunit wala ni isang nakarinig sa kanya. Isang oras ang lumipas ay bumukas ang pintuan at puno ng takot ang mukha ni Zehana. Nagtago siya sa ilalim ng kama. Mga yabag ang pumasok at hinilang kadena upang lumabas siya sa ilalim ng kama. "You can't hide, babe," sabi ng isang lalaki na pamilyar ang boses. Napatingin si Zehana at nanlaki ang mata na makitang si Richard iyon. May kasama itong dalawang lalaki na nakaarmas sa likuran. Napatayo siya sa pagkakaupo sa sahig. "Ano ito, Richard? Bakit ginagawa mo ito?" Ngumisi si Richard na lumapit kay Zehana na napaatras. "Babe, I am here to save you." "Iligtas ako?" Napahinto sa pag-atras si Zehana. "Tumawag ba sa iyo si Arthur?" Umiling si Richard na hinawakan ang balikat ni Zehana. "Sa totoo ay, sinabi ko siya tungkol sa iyo ngunit baliwala lang sa kanya. Hindi ka na daw importante." Kumunot ang noo ni Zehana. "Nagsisinungaling ka. Kilala ko si Arthur. Hindi niya ako papabayaan." "Paano mo nasabi? Asan ba siya?" "Ayaw nga pumunta rito." "At look at this, babe." Pinakita ni Richard ang isang litrato kung sanay may kasamang babae si Arthur. Hindi yun si Veron at Alicia. Hindi niya kilala ang babae. Papasok sila sa hotel. Nasaktan si Zehana sa nakita. "Nagsisinungaling ka. Hindi yan magagawa ni Arthur." Pagdidinay ni Zehana. "Look at this. Hindi pa ba sapat ito? Kinalitan ka na ni Arthur. Baka siyang dahilan nito. Hindi mo ba naiisip upang mawala ka sa buhay niya dahil may mahal na siyang iba?" Paliwanag ni Richard. Inilagay ni Zehana ang mga kamay sa tenga. Ayaw niyang marinig ang sinasabi ng lalaki. Sa sakit na naramdaman ay hindi niya napigilang umiyak. Hindi matanggap na magagawa yun ng taong mahal niya. Niyakap siya ni Richard. "Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Aalis tayo sa lugar na ito." Napatingin sa labas ng sasakyan si Zehana. Iniisip ang sinabi ni Richard sa kanya. Itong nagmamaneho at sinusubukan pasiyahin siya. Ngunit nagugulan siya sa sinasabi ni Richard. May tiwala siya kay Arthur kaysa sa lalaki na ito. Sinubukang buksan ni Zehana ang pintuan pero nakalak iyon. Pakiramdam niya'y may mali. Hanggang dumating sila sa isang rancho na may isang mansyon ang naroroon. Malayo sa syudad. "Nasaan tayo?" Kinakabang tanong ni Zehana. "Sa bahay ko. Mas mabuting dito ka muna." Sagot nito. "Gusto kong makita ang lola ko. Pwede bang doon tayo pumunta?" Pakiusap ni Zehana. Ngunit hindi nagsalita ang lalaki at nagpatuloy sa pagmaneho. "Richard, nakikiusap ako sa iyo." Pakiusap ni Zehana. "Hindi pwede. I save you. Wala ka bang utang na loob?" Malakas na boses ng lalaki na ikinabigla at ikinatakot ni Zehana. "Pero hindi mo pwede diktahan ang buhay ko dahil iniligtas mo ako. Akala ko mabuti ka." Nangangatal na sabi ni Zehana. Hindi na nasalita ang lalaki pa. Mas natatakot si Zehana kay Richard. Humintong sasakyan at binuksan ni Richard ang pintuan. Tinulak ni Zehana ang lalaki at tumakbo ngunit nahawakan siya ni Richard sa buhok. Napasigaw sa sakit si Zehana. "You ungrateful bitch." Galit na sabi ng lalaki at hinila pa palapit dito. Mahigpit ang hawak ni Richard sa braso ni Zehana. "Hindi ka makakaalis kung hindi mo ako ginagalit. I'll treat you fine. Bakit ang pamilya mo? Napaka-ungrateful. Like mother, like daughter." Nanginginig sa takot si Zehana. "Nasasaktan ako, Richard. Hindi kita maintindihan." Hinila siya ng lalaki papasok sa bahay at pansin ni Zehana na walang maid ang naroroon. May isang matandang lalaki sa loob ng living room at isang may edad na babae. "Now, she's here. Napakagaling mo, son," sabi ng may edad na babae.
Of course, ma'am. Nagugulan si Zehana sa nangyayari. At bakit ganun ang usapan ng mga ito? Hinawakan ng babaeng mukha ni Zehana at ngumiti ito ng malaki. Anak nga siya ni Elena. She might know where that gold is. Nagkakamali ka. Hindi Elena ng mama ko. Sino ka ba? At bakit ginagawa niyo ito sa akin? Zehana winced when the woman held her jaw tight. Don't lie to me. Alam mo kung nasa na yun. Kung hindi mo sasabihin, then you are welcome to trial or torture chamber. Enough, Dahlia. Hindi natin makukuha sa takot ang nais. Ilagay mo na siya sa kwarto niya. Apo. Utos ng matanda na sinunod ni Richard. Nagpupumiglas si Zehana, ngunit wala siyang panama sa lakas ng lalaki. Hinila siya ni Richard sa loob ng kwarto. Behave, babe. If you cooperate with us, walang mangyayari sa iyo. At isinarado nito ang pintuan. Tila nawala ng pag-asa si Zehana na makaalis sa sitwasyon niya. Nagugulan sa anong dahilan, kung bakit, at kung ililigtas ba siya ni Arthur. 3 araw nang lumipas, hindi pa rin mahanap si Zehana. Hindi makatulog si Arthur habang hinahanap ang nobya. Pati si Emelday, hindi na makatulog sa pag-aalala. Kaya pinasamahan ng bunso niyang kapatid ang matanda. Natatakot si Arthur na sa pag-alala nito ay may mangyaring masama sa matanda. Hanggang magkaroon ng lead kung nasan si Zehana. Hindi na nagpadalo si Arthur. 5 araw nang nakalipas simula nang mawala ang nobya. Kasama ang kanyang matauhan at pulisyay, nagkaroon ng isang plano kung paano sasagipin si Zehana. Sa loob ng biyayay, nanalangin si Arthur sa Panginoon. Iyon ang unang beses na ginawa niya iyon. Hanggang marating nila ang rancho ng Hindes. Nakaporma ng mga pulisya at may isang intel sa pulisya na babae ang pumunta sa bahay upang magkunwaring nawawala. Everything was going to what plan, ngunit hindi inasahan ang isang putok sa loob, kaya pumasok ng mga pulisya sa loob kasama si Arthur. Nagkaroon ng barilan mula sa Hindes. Hinanap ni Arthur si Zehana sa mga kwarto. Habang nagkakagulo hanggang sa isang kwarto ang binuksan ni Arthur. Nakalaki yun. Sinira ni Arthur ang doorknob hanggang mabuksan ang pintuan. Nahabag at nasasaktan si Arthur na makita ang mga pasa sa katawan ng nobya at nahirapang ibuka ang mga mata. Kaagad na dinaluhan ni Arthur si Zehana na nakasandig sa gilid ng kama. Nanginginig itong lumayo sa kanya na nahirapang sabi, "Hindi ko alam sinasabi niyo. Tama na." Napaluha si Arthur at sabing, "Ako ito, si Arthur. Sorry kung nahuli ako ng dating. Hindi kita nagawang protektahan." Arthur, ikaw nga ba iyan?" Pilit na binubuka ang mata ni Zehana, ngunit hindi niya magawa. "Oo, mahal. Aalis tayo dito." Kinarga ni Arthur si Zehana at lumabas sa kwarto. Wala nang gulong maririnig hanggang makalabas na si Arthur. Dinali niya si Zehana kaagad sa hospital. Dismayado man na walang isang pamilyang Hindes ang nahuli. Nang magising si Zehana ay maayos na ang kanyang pakiramdam at hindi na ganun kasakit ang katawan niya. Ngunit hindi niya makalimutan ang ginawa ng ina ni Richard sa kanya. The pain she endured sa pagsampal sa kanya o pagsuntok kapag hindi nakukuha ang sagot na nais nito. And Richard looked at her without pity while his mother hurt her. Pati ang lola nito. Muntikan na rin siyang patayin ng babae kung hindi pinigilan ng matanda. Napakurap si Zehana na napahok sa kanyang mukha na lumuluha. Bumukas ang pintuan na ikinagulat ni Zehana. Natatakot ang babae ay naroroon ngunit si Arthur iyon. Nag-alala ang mukha na nilapitan siya. "Mahal, bakit umiiyak ka? May masakit ba?" He cupped her face gently. Walang salitang niyakap ni Zehana si Arthur. Ayaw niyang magising kung panaginip iyon. Nais niyang naroroon si Arthur. "Nandito ako, mahal. Nandito ako." 2 araw na si Zehana na nagpapagaling sa hospital. Bumisita ang lola niya kanina at nais na magstay ngunit ayaw ni Zehana na makita siya ng kanyang lola sa oras na nagpapanik siya. Hinihintay ni Zehana si Arthur at akala niya ay si Arthur ang pumasok ngunit hindi niya inaasahan na isang nurse ngunit tinanggal nitong mask
ay napuno ng takot si Zehana nang makilala na si Richard iyon. You think you can get out freely, Zehana? Lumapit ito sa kanya na may hawak na baril. You are useless, and it's better to kill you. Sa sobrang takot ni Zehana ay umalis siya sa kama at naghanap ng matataguan habang sumisigaw ng tulong. No one can save you, Zehana. No one. Because of you. My mother killed when that damn Arthur went to our house with the SWAT team. They killed my mother. And I'll kill you. Galit na sabi ni Richard. Hindi ko alam bakit ginagawa niyo ito sa akin. Wala akong ginawa at hindi ko alam ang nais niyo. At hindi ako pumatay sa ina mo. Nanginig na sabi ni Zehana. Tumawa ng nakakabaliw ang lalaki at nananalangin si Zehana na Arthur will save her. At saktong dumating si Arthur at nagkapag-away kay Richard at sinusubukan ni Arthur na kunin ang baril mula kay Richard hanggang may narinig na putok. Napasigaw si Zehana at tumayo si Richard na umalis. Ngunit hinabol ito ng mga tauhan ni Arthur na dumating upang tingnan ang nangyari. Dinalawa ni Zehana sa Arthur na pasandig sa sahig. May tama ito sa dibdib. Arthur, mahal! Naiiyak na sabi ni Zehana. Okay lang ako, mahal. Pagiging maayos din. Ako. Nahirapan itong sabi. Dumating ang mga doktor at nurses na kinuha si Arthur upang gamutin. Sinama ni Zehana ng nobyo na dinadala sa ICU at hindi na siya pinapasok pa. Umiiyak siyang nananalangin na maging maayos si Arthur. Dumating si Veron at ang lola niya at hindi napigilang umalpas ang luha sa mga mata ni Zehana. Kasalanan niya yun bakit nabaril si Arthur. Kung hinayaan na lang sana niya ang nais ni Richard na patayin siya, she rather died than the man she loved. 2 linggo ang nakalipas, nasa coma state pa rin si Arthur matapos ang operasyon. He was alive, but no one knew when he'll wake up. Naroroon sa tabi nito si Zehana na umaasa na magigising ang taong minamahal. Hanggang isang araw ay inamin ni Imelda ang katotohanan sa pagkatao ni Zehana kung sino talaga ito at bakit nais siya ng mahindas. Hindi makapaniwala si Zehana na dahil sa hindas at gahaman ang nais makuha, meron ng pamilya ng Verez. Lalo na ang ginto ay pinatay nila ang mga magulang niya. Apo, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan dahil akala ko ay mas nakakabuti sa iyo na wala kang alam. Pero napahamak ka pa rin. Ani ng lola niya. Naintindihan mo na ngayon ang nais ng pamilyang iyon. They will kill you kung hindi nila makuha ang nais na mahanap. Nasaan ang safe ng mga ginto? La, bakit ngayon yun lang sinabi? Kung noon pa alam ko siguradong hindi mangyayari ito. Napahawak si Zehana sa ulo. Hindi matik ang katotohanan at ang pagkamatay ng magulang at kung sinong pumatay. Patawarin mo ako, Apo. Siguro ito na rin ang tamang panahon na gawin mong tama. Hinawakan ng lola niya ang kamay. Ang ginto ay nakatago sa bahay ng magulang mo. It's in the safe pero hindi yun mabubuksan kung hindi ang dugo mo. Pinaliwanag ng lola niya ang dugo niya na siyang makakabukas sa safe. Ang nanay niyang si Elena ang gumawa ng safe na iyon upang walang makakuha sa ginto na nararapat sa pamilyang Verez. Nang malaman ni Zehana ang katotohanan, ay isang bagay ang nais niya. Hustisya para sa kanyang magulang at kay Arthur. Gagawa siya ng paraan na maipakulong ang hindas. Pumunta si Zehana sa dating lawyer ng Verez kasamang lola niya upang buksan ang account na nakalaan kay Zehana mula sa magulang niya. Ginamit niyang malaking pera upang mahanap ang ebidensya na magpapadiin sa hindas. Ngunit sabi ng abogado ay malabo iyon. Hindi nga naipakulong ng pamilya niyang hindas noon dahil maraming mga taong hindas na malalaking tao upang hindi ito makulong. Ganon, tingnan natin if makakatakas sila sa hustisya. Nasabi ni Zehana nang umiti. May plano ka ba, Miss Verez? Sabi ng matandang abogado ng pamilyang Verez. Tumaya sa pagkakaupo si Zehana at sabing, akala mong tao mapagkakatiwalaan mo ay titiklop kapag pera ang usapan. Totoo iyan, ngunit hindi mo alam kung sinong mga taong kaalyado ng hindas.
pagpupunto ng abogado. Hindi sa ngayon, pero malapit ko na rin malaman. Madumi ang laro nila, kaya ganun din ang gagawin ko. At umalis na si Zehana upang bisitahin sa hospital si Arthur. Halos isang buwan na rin na hindi pa gumigising ang nobyo. Ayaw mawala ng pag-asa ni Zehana. Hinawakan niyang kamay nito at sabing, "Maghihintay ako, Arthur, kahit gaano pa iyon katagal. Huwag mo lang akong iwan. Nandito lang ako." Hindi mapakali si Richard at ang ina nitong, si Luella, na makita ang balita sa telebisyon. Hindi sila makapaniwala. Ang ebidensya na kumalat sa social media tungkol sa ginawa nila. Ang matandang Hindes ay inatake at nasa hospital. Sinong kumuha ng mga ito? Hindi ba sinira ng mga ebidensyang iyon? Bakit? Bakit? Sigaw ni Luella. Matagal na nitong sinirang ebidensya sa pagpatay nila sa mag-asawang Veres. Hindi nito maintindihan paano nanatili ang ilang record at mga ginamit sa pagpatay. Peke lang iyan, ina. Tsaka hindi tayo makukulong. Pampagaang sabi ni Richard. Ngunit isang warrant ang dumating sa Hindes State. Sa araw ng hearing, naroroon si Zehana. Tinitingnan si Luella at Richard. Samantalang matandang Hindes, kahit anong pilit na deny ng mga ito ay hindi nila magawa sa sulid na ebidensya. Sinubukan tumakas ni Luella ngunit nahuli ito. Isang araw bago ang final hearing. Sa mismong hearing, hindi inaasahan ng Hindes kung sinong magiging witness. Ang ama ni Richard, na dating kaibigan ng ama ni Zehana. Akala ni Luella ay napatay ng asawa, ngunit hindi alam na buhay ito. She called her husband to shut the truth from surfacing. Dahil ayaw ni Robert ang nais ng asawa at ayaw nitong mapahamak ang kaibigan. Kaya plinano ni Luella na patayin ng asawa, telling her son that Veres killed his father. Nang isiwalat ni Robert ang katotohanan at ang pagtangkang pagpatay ng dating asawa, ay doon nagalit si Richard sa ina na nagsinungaling ito. Sa huli ay nahatulang guilty ang tatlo. Kung hindi dahil kay Robert na pinuntahan si Zehana nang malaman na buhay ang anak ng kaibigang si Marcos, ay hindi may kukulong ang Hindes. Laking tuwa ni Zehana na sa wakas ay may hustisya ng magulang niya at kay Arthur. Hindi na kailanman makakalabas si Luella at ang matandang Hindes. Ngunit binigyan ng 10 taon si Richard na makulong. Kung magbabago na hiningi ni Robert sa husgado na, binigay naman ng husgado. Ngunit hindi ganun ang lubos na sayang naramdaman ni Zehana. Hindi pa rin nagising si Arthur hanggang lumipas ang 3 buwan at papalapit ng kaarawan ni Zehana. Nananalangin siya sa Diyos nang ibigay na regalo sa kanyang kaarawan ay ang magising si Arthur at wala na siyang hilingin pa. At diningin ng Diyos ang panalangin ni Zehana. Dahil sa mismong araw ng kaarawan niya ay ang araw na nagising si Arthur. Umiiyak sa tuwa si Zehana habang yakap-yakap si Arthur. Dapat masayang birthday, girl. Huwag ka nang umiyak. Nakangiting sabi ni Arthur. Masayang iyak ito, Arthur. Alam mo, diningin ng Diyos ang hiling ko at sobrang tuwa ko sa mirakulong ginawa niya sa akin. Pinahid ni Arthur ang luwas sa magandang mukha ng babaeng minamahal. She waited for him, kung saan walang kasiguraduhan na magigising siya. Totoo ngang may Diyos, mahal, dahil may boses akong narinig na sabing, gising ka na. At bigla na lamang akong nagising. I never believed him, but God wake me up to have a second chance in my life upang maging masaya. Wika ni Arthur nang ngumiti ng malaki at ipagpatuloy ang pangako ko na pakakasalan kita. Sa araw ng kasal ni Zehana ay hindi niya inasahan na dadalawang matandang sumuporte sa kanya noon sa pageant. Nasurpresa na Arthur sa kanya. Lubos ang tuwa at sayang nararamdaman ni Zehana. She was lucky to meet Arthur and married to the man she loved. Na mawala na sa kanya, pero binigay uli sa kanya ng Diyos. Pinagbasta ni Arthur ang minamahal na naglalakad papunta sa kanya at napaluwa siya sa sayang nararamdaman. After all, God gave her the sweetest, kindest, prettiest, and bravest woman in his life. Hinawakan ni Arthur ang kamay ng minamahal at hinarap nila ang altar.
Hindi ko ba nasabi sa iyo, gaano kita kamahal? Bulong ni Arthur. Hindi ako magsasawang sabihin mo iyan sa akin. At hindi rin ako magsasawang sabihin na mahal din kita. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.